Sa isang maliit na isla na nababalutan ng malalagang berdeng kagubatan, nakatago sa likod ng mga puno, nakatayo ang isang paaralan na kakaunti lang ang nakakaalam na umiiral. Isang estudyante na nagngangalang Nakajima Nanao ay lumipat mula sa syudad patungo sa liblib na islang ito mga 6 na buwan na ang nakalipas. Ito ay isang akademya na nagtitipon ng mga batang may natatanging kakayahan, at tulad ng ibang mga bida na pinagkalooban ng enerhiya ng pangunahing tauhan, si Nanao ay walang kapangyarihan at naging target ng pambubuli ng lahat. Sa klase, ipinaliwanag ng guro ang kanilang misyon. Ang mga estudyanteng may natatanging kakayahan ay inihiwalay mula sa lipunan para sa espesyal na pagsasanay upang labanan. Laban sa mga kaaway ng sangkatauhan, mga nilalang na sumulpot sa mundo 50 taon na ang nakalipas at nagbanta sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sawa na ang mga estudyante sa pakikinig ng mga salitang ganoon, dahil ito ang karaniwang pahayag tuwing may dumarating na bagong estudyante. Ang batang laging nambubuli ay sumugod pasulong gustong magpasikat, ngunit nanatili lamang tahimik ang bagong estudyante at pinukol siya ng isang matalim na tingin. Inihula ng lahat na ang bagong dating na ito ay may taglay na nakakatakot na kakayahan. Di nagtagal, dumating sa klase ang isa pang estudyante, isang babaeng may kulay rosas na buhok na nagngangalang Haragi Nanao, na nag-angkin na may kakayahang basahin ang isip ng lahat. Dahil nakaupo siya sa tabi ng napakagandang babae, hindi maiwasan ni Nanao na makaramdam ng kaunting panghihinayang sa kanyang sarili. Nang makita ng bully ang bagong babae na nakikipag-usap kay Nanao, lumapit siya upang maghatid ng panibagong round ng pang-aalipusta. Agad na napansin ng bagong dating na babae na sinusubukan ng bully na i-impress siya, kaya't in-expose niya siya sa lugar, na nag-iwan sa kanya na labis na nahihiya. Ang batang babae na si Nana ay tila talagang interesado kay Nanao, at sa kanyang outgoing na personalidad at mga kakayahan, patuloy siyang nagpapakitang gilas. Nang dumating ang oras para pumili ng kinatawan ng klase, maraming estudyante ang nagtaas ng kamay, gustong gamitin ang posisyon para patunayan ang kanilang sarili. Biglang nagtaas ng kamay si Nanao at inuminang si Nanao bilang kinatawan ng klase. Natawa ang lahat dito dahil mahina naman si Nanao. Ang bagong estudyanteng lalaki ay nagmungkahi na magkaroon sila ng labanan para pagpasyahan ang kinatawan ng klase, pagkatapos ay mabilis na umalis ng silid-aralan. Sa katunayan, magandang ideya ito, at buong sigla ang buong grupo ay sumang-ayon, maliban kay Nanao na alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Bumalik sa nakaraan, lumaki si Nanao sa isang kakaibang pamilya. Ang kanyang kakayahan ay hindi nakapagpabukod tangi sa kanya, kundi sa halip ay naging dahilan upang siya ang pinakamahina sa buong angkan. Kaya siya ay ipinadala sa akademya taglay ang nais ng kanyang mga magulang na maging isang pinuno na nangangalaga sa lahat. Ngunit ang kanyang mga pangarap ay naging katawa-tawa lamang sa lahat. Pagkatapos ng klase, nagpasya si Nanao na huwag nang sumali sa laban bukas dahil hindi siya mananalo. Sa kabila nito, sinundan pa rin ni Nanao si Nanao, na gusto niyang ipasyal siya sa paligid ng isla. Bagaman nalilito, dinala pa rin niya ito sa kantina. Bukod sa matrikula, ang kuryente at tubig sa dormitoryo ay lahat sakop ng pamahalaan. At ang mga estudyante ay nakatanggap pa nga ng allowance para sa pamumuhay. Sa hapagkainan, nabasa ni Nanao ang isip ni Nanao at ipinaliwanag kung bakit siya sumusunod dito. Naramdaman ni Nanao na hindi ganoon kainteresante ang kanyang kakayahan, dahil masyadong maingay sa matataong lugar, at lalo na dahil dito, wala siyang kahit isang kaibigan. Isinantabi ang paksang ito, lumakad sila patungo sa isang bukas na lugar para tanawin ang dagat. Naramdaman ni Nanao na may kakayahan din pala si Nanao, ngunit hindi lang ito inilalantad. Naniniwala si Nanao na dahil ang mga may kakayahang labanan ang mga kalaban ng sangkatauhan ay nagtipon sa islang ito, tiyak na makaakit ito ng atensyon at pagsubaybay ng kaaway, kaya hindi niya gustong ilantad ang sarili at ipaalis sa kanila. Hindi maniniwala si Nanao sa kanya, ngunit sa sandaling yun, may biglang sumugod patungo sa kanya, na naging dahilan ng pagkahulog niya mula sa bangin. Sa paaralan, ang bagong estudyanteng lalaki ay nagsasaliksik ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kaklase. Bumalik sa bangin, sa kabutihang palad ay hindi nahulog si Nanao, dahil isa lamang itong bugso ng hangin. Mabilis na bumalik ang dalawa sa dormitoryo. Naniniwala pa rin si Nanao na si Nanao ang pinakaangkop para sa posisyon ng class representative dahil mayroon siyang busilak na puso, habang ang iba naman ay tila may pagkamayabang.
Tahimik lamang nakinig si Nanaw kay Nanaw habang sinusubukan siyang kumbinsihin. Nang binanggit niya ang ama nito, nagbago ang saloobin ni Nanaw, sinabing wala siyang nauunawaan, at narito lang siya upang tuparin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Gusto pang magsalita ni Nanaw ngunit bumalik na si Nanaw sa kanyang silid. Nakahiga sa kanyang kama at inaalala ang lahat, medyo naghinala si Nanaw sa intensyon ng bagong babae. Naalala niya muli ang kanyang nakaraan, kung paano simula nang magsimula siya sa paaralan, palagi siyang pinipilit ng kanyang ama na maging kinatawan ng klase at gampanan ang mga hindi makatwirang tungkulin. Sa sandaling ito, dumating si Nanaw upang ibalik ang relos ni Nanaw. Kinabukasan, ang labanan ay sa pagitan lamang ng Maton na si Magwo at ng Batang Yelo. Nagtakda ng patakaran ng guro na kamao lamang ang gagamitin sa pakikipaglaban. Masiglang nanood ang mga kaklase mula sa malayo. Sa kabila ng babala, agad ginamit ng dalawa ang kanilang kakayahan para lumaban pagkasimula ng laban. Ang resulta ay nanalo ang Batang Yelo. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, agad nagalit si Magwo at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa apoy laban sa lahat. Nang ang mga apoy ay malapit nang abutin si Nanaw at ang iba pa, hindi nagatubili si Nanaw na sumugod pasulong at ginamit ang kanyang kakayahan upang protektahan sila. Mula rito ay natutunan namin sa wakas na si Nanaw ay may kakayahang paalang bisa ang kapangyarihan ng iba, isang talagang napakataas na antas ng abilidad. Pagkatapos ng kanilang pagkamangha, agad na nagtipon ng ibang estudyante sa paligid para pasalamatan siya at gusto siyang gawing kinatawan ng klase. Nang gabing yun, nagkita muli si Nanaw at Nanaw sa mabatong bangin. Pinasalamatan siya ni Nanaw sa pagbibigay sa kanya ng motibasyon, na nakatulong para lumuwag ang buhol sa kanyang puso. Ang abilidad ni Nanaw ay tila walang epekto laban sa kapangyarihang mental ni Nanaw, dahil kaya lang niyang paalang bisa ang mga kakayahang pisikal na humahawak sa kanya. Nagpapasalamat si Nanaw kay Nanaw dahil ang kanyang abilidad ay nangangahulugan na hindi niya kailangang aksidenteng marinig ang niloloob ng isang tao. Ngunit sa sandaling nabuo ang kanilang pagkakaibigan, biglang itinulak ni Nanaw si Nanaw mula sa bangin. Sa kabutihang palad ay nakakapit si Nanaw sa isang lubad at narinig ang pagtatapat ni Nanaw. Lumabas na ginagamit niya ang kanyang mga kakayahang deduktibo upang basahin ang mga sitwasyon sa halip na mayroong anumang kapangyarihan sa pagbasa ng isip, at ang kanyang layunin sa pagpunta sa islang ito ay upang puksain sila. Naniniwala siya na ang mga nasa islang ito ang tunay na kalaban ng sangkatauhan. Matapos malaman ang tunay na lakas ni Nanaw at ang panganib na dala niya, hindi na niya ito maaaring palampasin. Si Nanaw ay direktang nahulog sa tubig sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, isang direktiba ang lumabas sa telepono ni Nanaw, na nagpapaalala sa kanya na laging tandaan na puksain ang lahat ng mga superhuman sa eskwelahan na ito. Ang nakaraan ni Nanaw sa organisasyon ay nagbunyag sa atin ng katotohanan ng mundong ito. Isang araw, unang lumitaw ang mga kaaway ng sangkatauhan, nilipol ang isang buong lungsod at pinaslang ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ng mga mamamatay tao na ito ay hindi mga dayuhan o halimaw, gaya ng sinasabi ng eskwelahan na ito, kundi mga tao na nagising ang superhuman na kapangyarihan. Habang lumalaki ang kanilang bilang, ang kanilang kapangyarihan ay naging napakalakas na hindi na makaya ng batas o moralidad. Hawakan sila. Upang matiyak ang kaligtasan, nagtatag ang mga bansa ng isang ahensya ng panlaban, kumukuha ng mga superhuman para sa layuning militar upang iligtas ang mundo. Kaya, isang superpowered na unit ng pulisya na may awtoridad ang isinilang. Ngunit tila hindi naging epektibo ang planong ito ng kooperasyon dahil silang lahat ay masyadong ambisyoso at mayabang, maging ang pagtalikod upang ipagkanulo at kalabanin ang sangkatauhan. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 taong pakikipaglaban, nakamit ng sangkatauhan ang tagumpay. Salamat sa pandaigdigang pangyayaring ito, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao at ang mga patakaran ng pamahalaan. Tinipon nila ang mga may superpower sa mga espesyal na paaralan, o pasilidad ng pagsasanay, gamit ang dahilan ng pakikipaglaban sa mga kaaway ng sangkatauhan upang sanayin sila. Si Nana ay inatasan ng kanyang mga nakatataas na lihim na alisin ang mga individual na ito at tiyakin na hindi magkakaisa ang mga superhuman upang talunin ang mga walang kapangyarihan, lumilikha ng kapayapaan para sa mundo. Kinabukasan, dinala sila sa labas para sa pagsasanay sa tabi ng ilog. Lumapit si Magwo upang magtanong tungkol kay Nanel dahil wala siya sa klase,
ngunit nagkunwari si Nana na walang alam. Sa sandaling ito, ipinapakita ng kaklase nilang si Makiru ang takot sa ehersisyo ng pagsasanay, habang ang ibang estudyante ay may sariling paraan upang makapasa sa kanilang pagsasanay, pangunahin sa paggamit ng mga superpower. Mabilis na napansin ni Nana ang bago niyang puntirya, ang may kapangyarihan sa yelo. Dahil sa panganib na dulot ng mga taong ito, lalo siyang nakumbinsi sa mga narinig niya at naramdaman na tama ang ginagawa niya. Agad na lumapit si Nana para makipagkaibigan kay Cory, at sa ilang salita lang ng pagpuri, nasiyahan na agad ito sa sarili. Gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pagmamasid, nasuri ni Nana na may kahinaan ang batang ito, dahil hindi niya kayang yeluhin ang mga tao kahit kailan niya gusto. Nakita ni Nana na pinag-uusapan ng lahat ang kanyang pagkawala, kaya tahimik siyang nag-isip ng mga paraan para harapin ang sitwasyon. Habang tahimik na pinagmamasdan ng buong klase, nakakita siya ng panibagong target. Lumitaw sa klase ang isa pang mapanganib na tao, isang may kakayahang huminto sa oras, at isa ring kaklase na may nakatagong potensyal. Nang hindi nagpapaligoy-ligoy, nakipagkaibigan si Nana kay Shibusawa sa cafeteria, na gustong patuloy na mang-alap ng impormasyon mula sa estudyanteng ito. Ipinaliwanag ni Shibusawa na ang kanyang kakayahan ay bumalik at baguhin ang nakaraan upang humantong sa mga bagong resulta sa kasalukuyan. Ang kanyang layunin ay tuluyang burahin ang lahat ng kasamaan mula sa mundong ito, at tanging napangisi lamang si Nana sa loob ng marinig ito. Sa sandaling yon, biglang sumulpot ang bagong estudyanteng may puting buhok, na nagmungkahi kay Shibusawa na gamitin ang kanyang kakayahan upang imbestigahan ang pagkawala ni Nanao. Mukhang matagal nang pinaghihinalaan ng lalaking ito si Nana, patuloy siyang kinukwestiyon tungkol sa pagiging huling kasama niya ni Nanao bago ito nawala. Pakiramdam ni Nana ay ginagamit ni Kayauya ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya, ngunit hindi niya ito mapatunayan. Mabilis niyang inilayo ang usapan tungkol kay Nanao, nagkunwari pang ang gumagamit ng kapangyarihan sa pagbabasa ng isip upang ilipat ang hinala kay Kayauya. Ngunit sa pakiramdam na nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya, mabilis na umalis si Kayauya. Ang kainan. Pagkatapos ng mungkahi, tumayo si Shibusawa, gustong hanapin si Nanao, magsisimula sa pagbalik sa nakaraan sa dormitoryo. Tumayo si Nana sa isang sulok na nunood at nag-aanalisa. Napagtanto niya na may limitasyon ang lalaking ito sa paggamit ng kanyang superpower, kung hindi, natuklasan na sana niya na inasikaso na niya si Nanao. Nagpasya si Nana kung paano haharapin si Shibusawa, magsisimula sa pagwawakas ng kanyang buhay kapag hindi na siya makapalag. Kung hindi, makakabalik siya sa nakaraan para tumakas at mabubunyag ang kanyang pagkatao. Makakabalik si Shibusawa ng isang araw lang, ng pinakamarami, at habang mas bumabalik siya, mas lalo siyang napapagod. Siya ay naging. Ang pagbalik ng mahigit 12 oras ay halos ikauubos ng kanyang lakas pagbalik sa kasalukuyan. Nang marinig ito, si Nana ay nagtaka kung bakit hindi nakita ni Shibusawa ang lahat ng galaw ni Nanao sa buong araw nang bumalik sa nakaraan. Marahil ito rin ay kahinaan ng kapangyarihang ito. Muling ginamit ang kanyang kakayahan upang bumalik sa nakaraan, natuklasan niya na ang huling lokasyon ni Nanao ay kasama si Nana sa bangin, na mas nagpadama kay Nana ng panganib. Pagkatapos ay binanggit ni Shibusawa ang isa pang aspeto ng kanyang kakayahan, na hindi siya maaaring makipagtinginan o makita ng sinuman sa nakaraan. Matapos ang biyaheng ito, nagsimulang maghinala si Shibusawa kay Nana, at nagtungo silang dalawa sa huling lokasyon upang magamit ni Shibusawa ang kanyang kakayahan mismo sa bangin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Shibusawa, hinihingal ng malakas, sinabing napansin siya ni Nana. Dahil dito, nagbago ang alaala. Sa araw na yon, nakita ni Nana si Shibusawa at pinilit siyang bumalik sa kasalukuyan, pagkatapos ay tinapos niya ang buhay ni Nanao. Salamat dito, hindi na naghinala ang bata kay Nanao, at mabilis siyang bumalik kasama nito. Nang gabing yon, tahimik na nakakita si Nana ng pala at tumakbo sa dormitoryo para may sabihin kay Shibusawa. Agad na sumugod ang dalawa sa kagubatan, pinag-uusapan kung paano sinalakay si Nanao doon ng isang kalaban ng sangkatauhan. Ayon kay Nana, nilamon si Nanao ng walang bakas, at sobrang natakot siya para gumawa ng kahit ano maliban sa tumakbo. Patuloy niyang pinakiusapan si Shibusawa na bumalik sa nakaraan at iligtas si Nanao. Para sa katarungan, agad pumayag si Shibusawa. Sa sandaling nawala siya, inihinto ni Nana ang kanyang pagkukunwari at tahimik na ginamit ang pala na nakita niya para maghukay ng butas sa lupa.
Naglakad siya patungo sa nagyayelong lawa, na nararamdaman na nagtagumpay ang kanyang plano. Hindi marunong lumangoy si Shibusawa, kaya malulunod siya roon sa ika-13, at kinabukasan ay papagyeyeluhin ni Cory ang lawa, na nangangahulugang hindi malalaman ni Shibusawa kung bakit siya namatay, tanging ang kanyang katawan lamang ang mananatiling nagyelo rito magpakailanman. Kinabukasan, bumalik si Nana sa klase na parang walang nangyari, at dumaan siya kay Kayoya. Sa sandaling yun, nakarating si Kayoya sa bangin sa isang araw ng tag-ulan. Nang may makita siya, agad siyang tumalon pababa. Kinabukasan sa eskwelahan, ikalawang araw na simula nang mawala si Nanaw, at liban din si Shibusawa. Tahimik na pinaalalahanan ni Nana ang sarili na maging mas maingat. Lahat ay pinag-uusapan ang misteryosong bagong estudyanteng si Kayoya, at lihim pang ang pinaghihinalaang baka isa siyang kaaway ng sangkatauhan na nakapasok sa kanilang hanay. Sa sandaling ito, tinanong ni Cory si Nana na hulaan kung ano ang iniisip niya. Ginamit ni Nana ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid upang paalalahanan si Cory na dahil may nobya na siya, hindi siya dapat masyadong dumb-aikit sa ibang tao. Mas lalo pang namangha ang lahat sa kakayahan niyang magbasa ng isip. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Kayoya at sinuri ang sitwasyon, na napansin na sa kabila ng malakas na ulan. Basa lang ang kanang bahagi ng damit ni Cory, habang ang kanyang nobya na nakaupo doon ay basa naman ang kaliwang bahagi ng kanyang damit, na nagpapahiwatig na naghati sila sa isang payong kaya madali itong mahinuha. Pumasok si Kayoya sa silid-aralan na basang-basa. Nagulat ang lahat, nilapitan ni Nana si Kayoya, ngunit patuloy itong tumatanggi sa kanya, kaya palihim na lang niya itong sinundan. Nakita lang niya si Kayoya na bumili ng isang karte ng gatas at pumasok sa silid ng kagamitan bago umalis ulit. Agad na naghintay si Nana hanggang sa wala ng tao para pumasok sa silid na yun at mag-imbestiga. Ang gatas na binili ni Kayoya ay nakabuhos sa isang mangkok sa sahig. Lumabas na may pusa na inaalagaan sa silid na ito. Naramdaman ni Nana na si Kayoya ay napakahirap unawain, kaya nagsimula siya sa pagturo ng damong dagat sa ulo ni Kayoya. Hindi pinansin yun ni Kayoya, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang makipagkaibigan kay Nana, kaya't naiwan siyang tulala. Ang dalawa ay pumasok sa silid dormitoryo ni Kayoya. Tahimik na nagmasid si Nana at muling nabigla nang makita na ang silid ay puro tumpok ng mangga at mga merienda. Gusto ni Kayoya na makipaglaro si Nana ng video game sa kanya. Sa pagnanais na gamitin ang pamamaraang ito para makipagkaibigan, habang naglalaro, ipinahayag ni Kayoya na pakiramdam niya ay mabilis makipagkaibigan si Nana sa lahat at gusto niyang matuto mula rito. Nagbigay si Nana ng ilang payo, tulad ng paghahanap ng pagkakapareho sa pagitan ng dalawang tao. Samantala, dahil nadidistract sa usapan, natalo si Nana sa laro. Ang titig ni Kayoya ay nagpakunot-noo kay Nana, ngunit ang kanyang pagkailang ay nagpatulala sa kanya. Tinanong ni Nana kung iniimbestigahan ni Kayoya ang pagkawala ni Nanaw dahil dito. Ipinaliwanag ni Kayoya na may nakababata siyang kapatid na babae na nakapunta na sa islang ito bago pa siya, at simula noon ay naglaho ng walang bakas. Pumunta siya rito upang imbestigahan ang bagay na ito, at ang pagkawala ni Nanaw kasama ang tahimik na pagtugon ng paaralan ay nagpaduda sa kanya. Naalala ni Kayoya ang kanyang napansin. Bagaman ang mga superhuman ay dapat na tinatreto bilang mga kayamanan, ang paaralan ay sinasanay lamang sila sa mga walang kabuluhang bagay at hinahayaan ang mga estudyante na gawin ang anumang gusto nila, na nagpaduda kay Kayoya. Inabala ni Nana si Kayoya gamit ang isang volume ng manga, nakapagpa siya na kung sino ang susunod niyang puntirya, ang taong mapanuri na ito. Bago umalis, biglang nilabas ni Kayoya ang relo ni Nanaw, na ikinagimbal ni Nana. Hiniling ni Kayoya kay Nana na samahan siya pabalik sa pinangyarihan ng krimen. Tinanong ni Kayoya kung ano ang ginawa ni Nana noong ika-13, dahil ayon sa kanyang paghihinuha, iyon ang araw ng pagkawala ni Nanaw, malamang matapos ang klase. Naputol ang lubid pangkaligtasan, at sa tubig ay naroon ang isang nasirang relo na huminto sa 610, na nagbigay ng sapat na ebidensya upang matukoy ang oras ng pagkawala. Nagkunwaring walang alam si Nana, ipinaliwanag na naghiwalay na sila ni Nanaw pagkatapos noon. Inihimok pa ni Nana ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na nagpakamatay si Nanaw. Pinanindigan naman ni Kayoya na pinaslang si Nanaw, at ang pag-iwan ng relo doon ay paraan niya ng paghingi ng tulong.
Naniniwala rin siya na ito ay gawa ng isang kaaway ng sangkatauhan. Nakaramdam si Nana ng matinding panganib na bumabalot sa kanya, dahil ang taong ito ay mas mapanganib ng 10,000 beses. Gustong magulat ni Kayoya sa paaralan at humingi siya ng tulong kay Nana para magawa ito. Agad sinamantala ni Nana ang pagkakataong ito upang tanungin si Kayoya tungkol sa kanyang kakayahan, ngunit tinanong siya pabalik ni Kayoya, nagtataka kung bakit ang isang taong nakakabasa ng isip ay kailangan pang magtanong ng gayon ka. Bagay, nang makita niyang nagdududa ang taong nasa harap niya, akmang may gagawin si Nana, ngunit kusa nang binaliwala ni Kayoya ang kanyang hinala kay Nana. Kinabukasan, nagpadala si Nana ng kahilingan sa kanyang mga nakakataas, na gustong malaman ang tungkol sa lahat ng estudyante. Sinabi lamang ng kanyang mga nakakataas na ang mga kakayahan ng mga superhuman na ito ay walang hangganan at maaaring umunlad sa pisikal na pag-unlad. Nagkaroon noon ng pagtatangka na tanggalin ang isang taong may kakayahang kontrolin ang mga mikroorganismo sa kanilang katawan, at ang taong yun ay nagpakawala ng malaking dami ng nakamamatay na virus sa hangin. Kapag pampublikong pinipisan para sa pagsasagawa ng parusa, magsasama-sama sila upang lumaban, kaya ang pagpapadala. Ang isang tao na hahawak sa kanila ng isa-isa ang pinakamatitiyak na paraan. Naalala ni Nana si Kayoya, nag-isip na mayroon itong kakayahang pisikal na higit sa tao. Ang mga superhuman na ito, sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ay mayroon ding limitasyon. Nais niyang magpatuloy sa paglusot upang matuklasan ang superpower ni Kayoya. Kinabukasan sa klase, nang marinig ng guro ang tungkol sa pagkawala ni Nanaw at ang relo bilang ebidensya, agad itong nagpakita ng pag-aatubili na umako ng responsibilidad, na nagsasabing hindi maaaring isapubliko ang bagay na ito. Iminungkahi ni Nana na pansamantalang manahimik at sa halip ay makipag-ugnayan sa mga nakakataas. Malinaw na naunawaan ni Nana na wala sa mga guro ang magkakaroon ng anumang impormasyon tungkol dito. Paglabas ng opisina ng guro, itinuro ni Nana si Kayoya patungo sa pusa na dating inalagaan ni Nanaw, saka tumakbo. Simula pa lang ay pinaghihinalaan na ni Kayoya si Nana at naghinala sa buong isla. Nagpatuloy siya sa pagbili ng isang karte ng gatas para pakainin ng pusa. Pinagsama-sama ang lahat ng natutunan niya, lalong nagduda si Kayoya sa lahat. Muli na namang sinundan ni Nana si Kayoya. Ang mga superhuman na nagtipon dito ay lihim na papawiin ng mga walang kapangyarihan, kaya ang naghahanap ng katotohanan o nagsasalita tungkol sa mga abnormalidad ang siyang kailangang unahing alisin. Pakiramdam ni Nana na mayroon pa rin siyang kalamangan dahil walang kasalukuyang naghihinala sa kanya. Sa panig niya, iniisip pa rin ni Kayoya ang mga tinatawag na halimaw, na nararamdaman din niyang siya ay may kalamangan. Patuloy na sinusuri ni Nana si Kayoya. Kahit magulo ang kanyang silid, malinis na malinis ang mga lugar sa paligid ng kanyang sala at banyo. Maingat na din oval ang balot ng mga basurahan, at ang mga kamatis ay may babala pa rin ng pag-expire. Mga sticker sa kanila, na nagpapatunay na ang taong ito ay may problema sa pagbibigay pansin sa maliliit na detalye. Tama nga, sa sandaling bubuksan na niya ang kalan para magpainit ng gatas, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa silid ng mga guro. Samantalahin ni Nana ang kawalan ng kakayahan ni Kayoya na maamoy ang gas sa silid upang kumilos. Matapos mangyari ang sunog, nakatayo si Nana sa labas na tila takot, ngunit nakita lamang niya si Kayoya na may sunog na braso. Aalis na sana siya upang tawagin ang lahat, ngunit agad siyang pinababa ni Kayoya sa lupa. Napanood ni Nana nang may pagtataka kung paano unti-unting gumaling ang katawan ni Kayoya. Habang patuloy niyang ipinapahayag ang kanyang mga hinala sa kanya, lumabas na si Kayoya ay may kakayahang imortalidad at walang hanggang kabataan, at ang kapalit nito ay ang kawalan niya ng kakayahang makaamoy ng kahit ano. Sa kabila ng pagiging puno ng hinala kay Nana, sinabi lang ni Kayoya na magkaibigan sila, kaya ang lahat ng mga hinala na yun ay nagkataon lang, tama. Ngumiti naman si Nana ng normal habang pinapanood si Kayoya na umalis, palihim na determinado na hanapin ang kahinaan ni Kayoya. Dumating ang isa pang bagong araw, at tahimik na nakinig si Nana habang kinukwento ni Kayoya ang tungkol sa sunog sa silid ng kagamitan. Hindi gaanong nagsalita si Kayoya, muling binanggit lang ang pagkawala ni Nanaw na tila ayaw niyang makalimot ang sinuman. Nagsimulang magkaroon nga ng pagdududa ang lahat, dahil hindi lang si Nanaw ang nawawala, kundi pati na rin si Shibusawa. Matapos mabaigo kay Kayoya,
pinilit siya ni Nana na ipilit na siya ay inatake ng kaaway ng sangkatauhan. Hindi rin pwedeng takpan ng habang buhay ang pagkamatay ni Nanaw. Nais niyang gawin ang susunod niyang hakbang, ngunit kailangan din niyang humanap ng paraan upang makalusot sa mapagbantay na mata ni Kayoya. Sa sandaling yun, masiglang nagsipasok ang mga estudyante sinasabing nakatanggap si Makiro ng sulat pag-ibig. Binasa ng kaibigan niya ang sulat ng malakas sa lahat, at tahimik silang isinumpa ni Nana bilang grupo ng mga walang delikadesang hanggal. Napansin naman ni Makiro ang sugat sa binti ni Nana, bunga ng pagkahila sa kanya ni Kayoya kahapon. Sa sandaling yun, biglang lumapit ang babae at dinilaan ang sugat ni Nana, na ikinagulat niya. Mula sa sinabi ng iba, nalaman namin na ang babaeng ito na si Makiro ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat, at ang kapalit nito ay ang pagpapaikli ng kanyang buhay. Nagpunta si Nana sa banyo upang magtipon ng impormasyon tungkol kay Makiro. Bagaman maituturing na magandang bagay ang kakayahang pagalingin ang sugat ng iba, isang halimaw ay isa pa ring halimaw. Malaki ang epekto ng kakayahan niyang ito sa paghilom sa proseso ng pagtanggal niya, kaya kinailangan pa rin niyang tanggalin siya ng maaga. Paglabas ni Nana sa banyo, nakasalubong niya si Kayoya. Napagtanto ni Nana na sinusundan siya ng taong ito. Sa kabilang banda, si Makiro ay nakatayo sa hardin ng paaralan at naghihintay sa taong sumulat sa kanya ng liham pag-ibig. Lumitaw din si Nana doon sa oras na yon. Ibinunyag na walang darating dahil ito ay biro lamang ng masasamang kaibigan na iyon. Agad na tumakbo ang dalawang babae. Pinaalalahanan ni Nana si Makiro na binubuli siya ng mga ito. Sa pagmamasid sa love letter, napagtanto ni Nana na sadyang isinulat ito ng dalawang kaibigan na ang tunay na nilalaman nito ay bobo si Makiro. Doon lang lumuha si Makiro, nalungkot dahil itinuring niya silang kaibigan. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya kay Nana sa pagsasabi sa kanya. Dahil dito, nagkaroon muli si Nana ng pagkakataong makipagkaibigan kay Makiro, nang hindi nalalaman na pinagmamasdan ni Kayoya ang lahat mula sa itaas. Pagkatapos nilang kumain, mabilis na naging matalik na magkaibigan sina Makiro at Nana. Pagbalik sa kanyang silid, nilagom ni Nana na si Makiro ay isang taong may personalidad na parang tuta, na nagpapagaling sa iba sa pamamagitan ng pagdila sa kanilang mga sugat. Panloob man o panlabas, ang babaeng ito ay kaya ring pagalingin ang sarili, maliban na lamang na ang paggaling ay limitado sa bahaging dinilaan. Mula rito, natuklasan ni Nana ang kanyang paraan para harapin si Makiro. Siya ay aatake mula sa likuran. Nang lumabas si Nana ng kanyang silid, nakita niya si Kayoya na nakaupo sa labas, sinasabing gusto niya siyang bantayan mula sa mga kaaway ng sangkatauhan. Kung ganoon, paano makakakilos si Nana? Ngunit matigas ang ulo ni Kayoya na manatili sa labas, kaya bumalik na lamang siya sa kanyang silid. Mabilis na muling pinaghihinalaan ni Kayoya si Nana. Mabilis niyang napagtanto ang panlilinlang ng taong ito. Nakalusot siya sa bintana. Sa katunayan, sa sandaling yun, biglang pumasok si Nana sa silid ni Makiro at madaling nahikayat ang babae na tumalikod sa kanya. Noon din, isang malakas na ingay ang umalingaw mula sa dormitoryo ng mga babae, at agad na nagmadaling pumunta si Kayoya. Buong hapon, kasama ni Nana si Makiro at mabilis siyang nakipagkaibigan dito. Naramdaman ni Kayoya na ito ay isang padron na halos katulad ng pagkawala ni Nanaw. Ipinagpalagay niya na kung walang kalaban ang sangkatauhan, si Nana ang pinakahinihinala. Target. Ngunit pagkabukas ng pinto, nagulat si Kayoya na makita na si Nana ang inatake mula sa likod. Ipinaliwanag ni Nana na natutulog siya sa kanyang silid nang makarinig siya ng kaaway ng sangkatauhan sa labas ng bintana. Nang makita niyang ang silid ni Makiro ang tina-target, mabilis siyang tumakbo rito. Sinabi rin ni Makiro na pinrotektahan siya ni Nana, at tila ang kaaway ay ang uri ng hindi nakikita na inilarawan sa aklat-aralin. Ngayon ay nagduda na si Kayoya sa sarili niyang hinuha. Ang sadyang pinsalay ni Nana ang sarili sa ilalim ng kunwaring pag-atake ng kaaway ng sangkatauhan sa harap ng lahat ay magdudulot ng kaguluhan sa buong paaralan habang tinutulungan din siyang magtago sa pamamagitan ng maging biktima. Sa ganitong paraan, ang pagkamatay ni Nanaw, ang pag-atake ni Kayoya, at iba pang insidente sa mga estudyante ay pagsasama-samahin sa pangyayaring ito, upang paniwalaan ng lahat ang bulong-bulungan na dumating na ang mga kaaway ng sangkatauhan. Nagpasya siyang isakripisyo ang sarili sandali, at pagkatapos ay papupuntahin si Makiro upang iligtas siya.
Nagpasya si Nana na siya ang magiging pinuno at mamamahala sa paaralang ito. Kinabukasan, muling nakipag-usap si Kayoya kina Nana at Makiro upang malaman ang tungkol sa insidente kagabi. Muling inulit ni Nana ang kanyang testimonya. Tinanong ni Kayoya kung bakit hindi siya tinawagan ni Nana dahil may kakayahan siyang maging immortal, na sana ay mas ligtas. Nagdahilan si Nana na labis siyang nataranta para makaisip ng kahit ano. Ibinuod ni Kayoya ang mga pangyayari, lalong nagduda sa layunin ng kaaway. Tahimik na lumapit si Kayoya kay Nana, itinuro ang mga butas sa kamakailang insidente, tulad ng kung bakit tinarget ng kaaway ng sangkatauhan si Makiro, kung paano naging sabay na hindi nakikita at tahimik ang halimaw, at kung bakit ito tumakas nang dumating ang lahat, dahil ang paglipol sa lahat ay hindi magiging kakaiba para sa ganoong halimaw. Pagkatapos ay ginamit ni Nana ang kanyang pinaghihinalaang kapangyarihan sa pagbasa ng isip bilang dahilan, na sinasabing nagdududa si Kayoya. Ang kaaway ng sangkatauhan at ang pag-iral nito. Iyon nga ang nangyari, may dalawang hinuha si Kayoya sa kanyang isip. Alin sa mayroong ikatlong tao sa silid, o sinugatan ni Nana ang kanyang sarili. Hindi nag-alala si Nana dahil wala siyang naiwanang anumang butas, at hindi rin makakahanap ng anumang motibo. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Kayoya ang motibo ni Nana sa pagdulot ng kamatayan kay Nanel at pananakit sa kanya. Si Cory, Mago, at ang iba pang kaklase ay nagtipon-tipon, nag-aalala para kay Nana at sa insidente sa eskwelahan. Pinag-uusapan ng lahat ang pagpili ng pinuno nang biglang binanggit ni Nana ang kaso ni Nanaw. Umiyak si Cory, nakaramdam ng pagkakasala dahil hindi niya nagamit ang kanyang kakayahang magbasa ng isip upang iligtas si Nanaw. Tunay nga, agad siyang kinaawaan ng lahat, at iminungkahi naman ni Makiro na gawing pinuno si Nana. Agad sumang-ayon ang mga kaklase, at nagtagumpay ang plano ni Nana. Tiningnan ni Kayoya ang unipormeng naitahi na matapos ang sugat at nanatiling tahimik. Matapos maging pinuno, mas nagkaroon si Nana ng pagkakataong hilingin kay Makiro na tipunin ang impormasyon tungkol sa mga superpower ng kanilang mga kaklase. Agad namang tinanggap ng inosenteng si Makiro ang gawain. Natuwa si Nana. Mula ngayon, ang paglitaw o pagkawala ng mga kaaway ng sangkatauhan ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ang paghawak sa mga superhuman pagkatapos nito ay magiging mas madali. Kailangan lang niyang parangalan sila bilang tunay na bayani ng digmaan. Nilapitan din siya ni Kayoya para humingi ng tawad sa pagdududa sa kanya. Nia-analisa niya na batay sa sugat ni Nana, maaaring sinaksak siya sa likod gamit ang barbecue stick, screwdriver, o pait, ngunit madali itong nailihis ni Nana patungo sa kuko ng halimaw. Natanto din niya na hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng pait na yon, dahil magdudulot ito ng hinala sa mga taong ito. Nang gabing yon, lumabas si Nana upang kumuha ng isang uri ng lupa, pagkatapos ay ginawa itong pagkain. Sa dormitoryo ng mga lalaki, naglalaro si Kayoya habang sinusuri ang sitwasyon. Kung ang armas ay isang pait o pangtusok, madali itong maitago sa loob ng damit. Marahil ay pinagkunwarian ni Nana na nasaktan siya ng saksak dahil mayroon siyang Makiro na kayang manggamot, pagkatapos ay nagpanggap na biktima upang makuha ang kontrol at tapusin ang buhay ng lahat. Bagaman nasa tamang landas si Kayoya, wala siyang konkretong ebidensya. Sa kabilang banda, nakagawa si Nana ng bagong lason, na nagnanais na tapusin si Kayoya. Kumpiyansa siya na hanggat hindi siya natutuklasan sa pinangyarihan, mananatili siyang inosente at hindi kailanman mabubunyag. Pagkabalik ni Nana sa dormitoryo, nakasalubong niya ang isang kaklase na may blonde na buhok na si Hatedira. Inihayag ng binata na may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Direkta niyang inilabas ang isang litrato na nagpapakita ng kanyang pagkakapahamak sa kamay ni Nana sa isang silid. Natigilan si Nana sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit kumilos pa rin siya ng normal habang sinusuri ang litrato. Ang silid na yon ay ang equipment room, at ang oras na gagawin niya ito ay 10:00 ng gabi. Walang gaanong salita, hinayla ni Hatedira si Nana patungo sa isang kantina ng paaralan. Bagamat malalim na ang gabi, pinanatili pa ring bukas ng tindera ang tindahan dahil sa kanyang casual na ugali. Nakaupo sa mesa, ipinakilala ni Hatedira ang sarili bilang dating henyo. Ilang taon na ang nakalipas, nakatanggap siya ng litrato ng sarili niyang nakakuha ng 0 sa isang pagsusulit, kaya't nag-aral siya ng husto para iwasan ang kinabukasang yun.
Ngunit ang naging resulta ay nagkasakit siya ng malubha at hindi siya nakasali ng maayos sa pagsusulit. Ipinaliwanag ni Hatedira na ang kinabukasan ay isang bagay na hindi mababago. Naglabas pa siya ng litrato ni Nana na nasabugan ng isang mangkok ng soba noodles sa kanyang mukha. Tamang-tama nang dalhin ng tindera ang noodles, sinubukan ni Nana na lumipat sa Katsuden sa halip. Ngunit nang lumingon na ang saleswoman upang umalis, siya ay natisod at nabuwal, at ang mangkok ng soba noodles ay tumalsik pa rin sa ulo ni Nana, eksaktong tulad ng litrato. Tinanong ni Nana kung ano ang gusto ni Hatedira. Pagkatapos ay naglabas si Hatedira ng isang litrato ni Nana na tinutulak si Nana mula sa bangin. Ang sitwasyon ay tuluyan ng nagbago. Lumabas na nakuha ni Hatedira ang litratong ito mula pa noong unang araw niya rito. Ngayon lang naintindihan ni Nana kung bakit hindi niya isinapubliko ang litrato at ginulo ang lahat. Agad siyang nagkunwaring natatakot, ayaw niyang isapubliko ito, sa takot na matakot ang lahat. Iyon mismo ang hinihintay ni Hatedira, at agad siyang humingi ng pangingikil. Nabatid ni Nana na ang hambog na blonde na ito ay walang kaibigan, kahit pasubukan niyang ilantad ang pagpatay ni Nana dito. Hindi naman siya paniniwalaan ng sinuman. Patuloy na binyantaan ni Hatedira na ilabas ang katotohanan na si Nana ang kaaway ng sangkatauhan. Lihim na kinalkulan ni Nana sa kanyang isip, kung makikipag-usap ang lalaking ito kay Xiaohuya, magiging tapos na ang lahat. Ngunit may pagkakataon pa ngayon. Papatahimikin niya ito upang sirain ang ebidensya. Agad na nagkunwari si Nana na hindi siya kaaway ng sangkatauhan at nagkakamali lang ito. Agad siyang pinutol ni Hatedira, at ipinahiwatig lang na kailangan niya ng kasintahan sa kasalukuyan. Kalaunan, dumating si Nana sa maruming silid dormitoryo ni Hatedira. Tinitiis ang kahihiyan ng pagmamasahe sa kanyang katawan. Inusisa ni Nana ang kakayahan niyang maghula ng hinaharap. Ipinaliwanag ni Hatedira na ang pagsasabi sa biktima ay walang ipinagkaiba sa isang doktor na naghahatid ng balita ng kamatayan. Sabihin man o hindi, mamamatay pa rin sila. Tahimik na isinumpa ni Nana ang walang hiyang bastardong ito. Kaya niyang ganap na kumilos laban kay Hatedira dito mismo, ngunit agad siyang pinaalalahanan ng hambog na lalaki na sa kasalukuyan, ang litrato ang kumakatawan sa tunay na hinaharap. Siya ay mabubuhay hanggang 10:00 ngayong gabi, tulad ng isang kwento ng kapalaran. Dahil dito, binawi ni Nana ang kanyang hanggarang pumatay. Pagkatapos ay binanggit ni Hatedira na hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng mga pangyayari sa litrato, ngunit determinado siyang manatili sa dormitoryo nang hindi lumalabas hanggang noon. Gustong umalis ni Nana, ngunit hindi ito pinayagan ni Hatedira, nais niyang manatili si Nana dito. Tumayo si Nana at pinanood ang hinayupak na ito na nakatulog. Hawak niya ang kamera na may kakayahang hulaan ang hinaharap. Dumilim ang gabi, at sa sandaling yun, naglabas ang kamera ng bagong litrato. Napagtanto ni Nana na ang kakayahan ni Hatedira ay pasibong hulaan ang hinaharap, lumilitaw lamang sa mga panaginip. At hindi niya makontrol kung anong hinaharap ang nakita niya. Matapos niyang malaman na siya ay aatakihin, sinubukan niyang tingnan kung ano ang gagawin nito matapos siyang atakihin. Kabilang dito ang isang larawan na ikinabigla ni Nana, at agad niya itong itinago sa kanyang sarili. Habang natutulog si Hatedira, kinuha ni Nana ang kamera para mag-eksperimento, ngunit sa kanyang mga kamay, naging ordinaryong kamera lamang ito. Kaya, ang kakayahang hulaan ng hinaharap ay nanatili lamang kay Hatedira, at lahat ng lumang litrato niya ay maiimbak dito. Nagtaka si Nana kung sisirain niya ang kamerang ito, mababago ba niya ang tadhana? Kinabukasan ng umaga, pagkagising ni Hatedira, natanggap niya ang tanong ni Nana tungkol sa kung mga litrato kailanman ay hindi nagpakita ng katotohanan. Sumuko si Hatedira sa pagtatangkang sumagot, hindi niya alam kung kailan magaganap ang mga pangyayari sa mga litrato. Kaya, basta iwasan niya ang gym mamayang 10:00 ng gabi, magiging maayos siya. Naalala ni Nana ang litrato, batay sa hugis ng buwan, malamang na ngayong gabi ito, si Hatedira, na hindi nakikinig, ay patuloy na inutusan si Nana na linisin ang silid. Habang naglilinis, naisip ni Nana si Kauruya na nakahanap ng daan papunta rito. Sa sandaling yun ay ibinunyag ni Hatedira na magkakaroon siya ng 5 bagong premonition sa gabi, minsan ay nakakadama ng maraming nakakabahalang bagay tulad ng kamatayan ni Nana. Kasalukuyan, 4 na larawan pa lang ang nagawa. Agad gustong kapkapan ni Hatedira ang katawan ni Nana para hanapin ang huling larawan. Nakita niya ang huling larawan, kung saan nakahubad si Nana.
Nagpakita si Hatedira ng interes, habang patuloy na iminumungkahi ni Nana ang pagbabago ng kapalaran ng magkasama. Nang marinig ito, nagpasya si Hatedira na maghintay sa imbakan ng gym ngayong gabi, dahil pakiramdam niya ay makakaligtas siya ngayong araw. Kung pagkalipas ng alas 10 ay hindi siya napaslang, tama si Nana. Nang makamit ang kanyang layunin, agad nang umiti si Nana bilang pagsang-ayon. Pagkapasok pa lang ng mayabang na lalaki sa banyo, handa nang harapin ni Nana si Hatedira. Kaagad nang marinig ang boses ni Namago at ng iba pa na nag-uusap sa labas, na makagagambala sa kanyang balak na pagpatay. Binago ni Nana ang kanyang plano. Pinuntahan niya ang orasan ni Hatedira at ginawa itong bumagal ng 15 minuto. Lumabas si Hatedira mula sa banyo, iniisip na may masama siyang gagawin kay Nana bago siya mamatay. Sinabi niya kay Nana na pumunta sa kanyang silid mamayang alas 10 ng gabi, ngunit binalaan din niya na kung hindi siya pupunta, ilalabas sa publiko ang mga litratong ito sa buong paaralan. Nang gabing yun sa gym, naghihintay na si Nana. Gusto niyang gumamit ng karayom na may lason para wakasan ang buhay ni Hatedira, ngunit aksidente niyang nahulog ang karayom. Kaso sa sahig, kaya't tanging jump rope lang ang magagamit niya para sumugod. Itinakda ni Nana ang orasan ng 15 minuto ng mabagal para baguhin ang kapalaran, pinapatay ito bago ang oras na nakasaad sa litrato, ngunit tila nalaman na ni Hatedira ang lahat. Agad niyang idinagan si Nana sa ilalim niya. Lumabas na na-reset na pala niya ang orasan. Ipinaliwanag din ni Hatedira na hindi mahalaga kung anong aktwal na oras. Hanggat eksaktong 10 o'clock ang ipinapakita ng kanyang orasan, mangyayari pa rin ang pagpatay. Malapit nang isagawa ni Hatedira ang kanyang masamang balak kay Nana nang bigla itong kumapit ng mahigpit. Hawak ang kanyang kamay. Lumabas na mas maaga ay itinulak ni Hatedira si Nana pababa sa mismong tabi kung saan niya nabitawan ang lalagyan ng karayom, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumilos. Doon lamang ipinaliwanag ni Nana ang tungkol sa ikalimang litrato. Nang magpasya si Hatedira na manatili sa bahay, agad na naisip ni Nana na gumawa ng eksena para akitin siyang magpabeya at pumunta rito. Isa lang itong selfie. Sa sandaling yun biglang bumukas ang mga ilaw sa silid, at sa wakas ay nabunyag ang ikalimang litrato. Napag-alaman na sa hinaharap, ang eksenang ito ay nasaksihan ni Kayo Uya at Makiro. Nakaharap sa kanila, agad na umarte si Nana ng bago, na tila natatakot at humiling kay Makiro na mabilis na iligtas si Hatedira. Agad na sumugod ang kabanal-banalang si Makiro para iligtas ang lalaki. Napag-alaman na buong umaga ay ikinukwento ni Hatedira na nobya niya si Nana, na ikinabahala ni Kayo Uya at Makiro kaya sila pumunta para mag-imbestiga. Naglabas si Kayo Uya ng larawan ng prediksyon sa hinaharap, nang akalain ni Nana na malalantad na siya. Sa kabutihang palad, ang larawang natanggap ni Kayo Uya ay ang sarili niyang kuha. Dahil tuluyan ng patay si Hatedira, hindi na siya kayang pagalingin ni Makiro. Nakita lamang ni Kayo Uya ang litratong yun kasama ang litrato ni Nana na binuhusan ng soba sa mukha, ngunit dahil sa kanyang saloobin ay naghinala siya. Agad ipinaliwanag ni Nana na ginipit siya ni Hatedira sa mga sensitibong bagay na may kinalaman sa kanyang puri o pagkatao. Ipinapakita ang mga litrato niya sa banyo at iba pang mas pribado at nakakahiyang sitwasyon, hinggil sa pagpatay kay Hatedira. Iginiit niyang hindi niya yun kagagawan. Hindi rin makita ni Makiro ang anumang pasa sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig na may sakit ang lalaki, o inatake ng isang kaaway ng sangkatauhan. Ang inosenteng si Makiro ay naharangan ang linya ng pangangatwiran ni Kayo Uya habang lumilikha din ng mga kondisyon. Upang matakasan ni Nana ang pagkakasala, naalala ni Nana ang mga tagumpay na nakamit niya, at naramdaman lang na ang mga superhuman na ito ay karaniwan lang pala. Tahimik na pinanood ni Kayo Uya si Nana na lumabas ng silid ng kagamitan. Mabilis siyang bumalik sa dormitoryo ni Hatedira, na gustong sirain ang kamera at lahat ng litratong nakuha, ngunit sa sandaling iyon ay nandoon din si Kayo Uya. Tiningnan ni Kayo Uya ang paligid ng silid. Hinahanap niya kung saan itatago ni Hatedira ang gamot kung siya ay may sakit. Binanggit ni Nana ang hinuha ng pag-atake ng kalaban ng sangkatauhan, ngunit muling pinagtibay ni Kayo Uya na hindi siya naniniwala sa hinuha na ito. Ibinunot ni Kayo Uya ang litratong kuha ni Nana. Bagaman sa larawan ay tila ginagapos ang leeg niya, ang namatay ay si Hatedira. Inangkin ni Nana na ito ay dahil nagbago ang hinaharap, at hindi laging tumpak ang mga litrato. Nag-alok si Kayo Uya ng isa pang hinuha,
na ito ay hindi talaga isang litratong kuha ng superpower ni Hatedira. Nahinuha niya ang abnormalidad sa litrato. Si Nana sa litrato ay tila napatay sa pagkakapulupot ng lubid talon sa kanyang leeg, ngunit ang lubid ay nakapulupot ng 2 beses. Ang pagpapakamatay ay ibang bagay, ngunit para sa isang pagpatay, karaniwan ay 1 beses lang nakapulupot ang lubid, nang walang panahon. Upang balutin ito sa pangalawang pagkakataon. Madaling nalampasan ni Nana si Kayo Uya sa bagay na ito, ngunit ang kanyang tumpak na pagtatantya ay nagpaalala sa kanya na maging mas maingat. Sa kanyang puso, mayroon na pala si Kayo Uya ng kanyang sagot. Maaaring kinunan mismo ni Nana ang larawang ito upang ang isang taong laging naniniwala sa kanilang kapalaran, si Hatedira, ay maging kampante. Binago ni Nana ang usapan tungkol kay Mikeru. Sinabi lang ni Kayo Uya na nasa equipment room pa rin siya. Pagkaalis ni Nana, muling tumingin si Kayo Uya sa paligid ng dormitoryo. Nakaligtaan niya ang pagkakataong makita ang lahat ng mga larawan sa hinaharap, at ang sandata na pumatay. Hindi pa rin natatagpuan si Hatedira. Pagbalik niya sa kanyang silid, nagulat si Nana nang matanto niyang naiwan niya ang isang litrato. Sa silid ng mga kagamitan, sinusubukan pa rin ni Mikiro na tulungan si Hatedira. Sa sandaling yun, bigla siyang nakakita ng litrato sa katawan ni Mikiro, na nagpapakita kay Nana na may kinalaman sa pagkahulog ni Nanaw mula sa bangin. Sa mismong sandaling yon, lumitaw din si Nana sa silid, nakangiti habang kinakaharap si Mikiro na nalilito pa rin. Ang tensyon-adong kapaligiran ay sumunod sa pagkamatay ni Tsunekichi, dahil si Mikiro ay nagtataka at nag-aalala sa mga litratong naiwan nito. Sandaling naisip ni Nana na ang pagtahimik kay Mikiro ang pinakaligtas na paraan upang protektahan ang kanyang sekreto, ngunit mabilis siyang nagpigil at pinili ang mas sopistikadong paraan, ang pagsisinungaling. Panyanatag ni Nana si Mikiro na ang tunay na kakayahan ni Tsunekichi ay hindi ang paghula sa hinaharap, kundi simpleng pagkuha ng mga larawan na lumalabas sa sarili niyang panaginip, na ginagawang malabo at mahirap beripikahin ang mga litrato. Nang tanungin ni Mikiro na dati nang kumuha si Tsunekichi ng mga larawan na tila sumasalamin sa hinaharap, binaliwala ito ni Nana, sinasabing marahil noong buhay pa si Tsunekichi ay mas nakontrol niya ang kanyang kakayahan, ngunit kalaunan ay hamin na ito. Ang paliwanag na ito ay nagpababa sa hinala ni Mikiro at nagpasya siyang ibigay ang mga litrato kay si Nana ang haharap. Sa sumunod na pag-uusap, isiniwalat ni Mikiro na iniisip niyang subukang buhayin si Tsunekichi, at siya mismo ang nagsabi na ang paggamit ng kakayahang ito para muling buhayin ang iba ay magpapaikli ng kanyang sariling buhay. Nagulat si Nana dahil hindi niya alam ang limitasyong ito ng kakayahan ni Mikiro, at ang tanging isinagot niya ay kung gagawin yun ni Mikiro, malulungkot siya dahil ayaw mawala ni Nana ang kaisa-isang kaibigan na laging nagtitiwala sa kanya. Ang mga salitang ito na tila puno ng damdamin ay lalo pang nagpapanatag ng loob ni Mikiro. Pagkatapos, idinaos ang libing ni Tsunekichi sa isang mabigat na kapaligiran. Doon, iginiit ni Kyaohuya na si Tsunekichi ay hindi namatay dahil sa sakit o aksidente, kundi malaki ang posibilidad na pinaslang ng ibang tao, at humiling siya ng autopsy upang linawin ang sanhi ng kamatayan. Agad na tumutol si Nana at pinigilan ito sa dahilan ng paggalang sa namatay, na humantong sa pagtatalo ng dalawa at napilitan silang lumabas upang mag-usap ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Kyaohuya ang pagsabog na naganap noong nakaraang hapon bilang isang kaina-hinalang detalye na may kaugnayan sa pagkamatay ni Tsunekichi. Ngunit sa kabila ng mga pagtatangka ni Nana na pigilan siya, nagpasya pa rin si Kyaohuya na bumalik at buksan ang kabaong para tingnan. Sa mismong sandaling yon, lumitaw si Shinji kasama si Yuyuka at hindi inaasahang ginamit ang kanyang necromancy upang buhayin ang bangkay ni Tsunekichi sa harap ng lahat, na ikinagulat ng lahat ng estudyante sa tanawin ng isang bangkay na kontrolado. Samantala, dali-daling tumayo si Yuyuka upang ipagtanggol si Shinji, na sinasabing hindi siya masamang tao at gusto lang niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagdulot ng gulat sa buong klase, kundi naging dahilan din para mapagtanto ni Nana na ang pag-iral ni Shinji ay malaking banta sa kanyang plano. Pagkatapos noon, lihim na sinimulan ni Nana ang pagmamasid sa relasyon ni Shinji at Yuyuka. At unti-unting napagtanto na maraming kakaibang bagay ang nakatago sa likod ng magkatipang ito. Kinaumagahan ng papunta sa paaralan, tinanong ni Nana si Yuyuka kung nasaan si Shinji at nakakuha ng sagot na hindi karaniwang pumapasok si Shinji sa klase at malamang na natutulog sa dormitoryo.
Sa sumunod na pag-uusap, nagpahayag ng pagtataka si Nana sa kakayahan ni Shinji, ngunit binaliwala ito ni Yuyuka bilang isang bagay lamang na ginagamit niya para magyabang at hindi dapat pag-alalahanin. Nang gabihin, patuloy silang sinundan ni Nana at natuklasan ni Kyaohuya, na nagpilit sa dalawa na magpakita. Pagkatapos, lumitaw din sina Shinji at Yuyuka at nag-usap silang apat. Binanggit ni Shinji ang kakayahan ni Kyaohuya sa immortalidad at ipinahayag ang kanyang kagustuhang subukang gamitin ang kanyang teknik sa pagkontrol ng bangkay sa kanya, ngunit malamig na sumagot si Kyaohuya na marahil ay kailangan niya munang mamatay. Pagkatapos ay umalis si Shinji, naiwan si Yuyuka upang sabihin kina Nana at Kyaohuya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Shinji na magkasama silang lumaki sa iisang kapitbahayan, magkapitbahay sila, at iisang eskwelahan ang pinasukan nila mula pa pagkabata. Binanggit ni Yuyuka ang braso ni Shinji, at nang akalain ni Nana na ito ay isang pinsala, ipinaliwanag ni Yuyuka na tinatakpan niya ang isang pilat ng paso mula sa sunog sa isang sinihan 5 taon na ang nakakaraan, kung saan si Shinji. Sinubukan niyang iligtas ang lahat ngunit hindi nakatakas sa oras, at si Yuyuka ang bumalik upang iligtas siya. Gusto niyang maniwala ang lahat na si Shinji ay isang mabuting tao sa kabila ng pagkakaroon ng nakakatakot na kakayahan. Kinabukasan, si Nana ay mukhang pagod at dinala ni Makiro sa klinika upang magpahinga. Ipinaliwanag niya na nagbantay siya buong gabi, kaya pumayag si Makiro na mag-ulat sa guro para sa kanya. Pagkaalis ni Makiro, agad na natagpuan ni Nana ang pinakamabilis na paraan upang makarating sa dormitoryo ng mga lalaki nang hindi natutuklasan. Doon, nilagasan niya ng buhay si Shinji sa pamamagitan ng isang karayom na may lason at mabilis na bumalik sa takot sa hinala ni Kyaohuya. Sa kanyang pagbalik, huminto si Nana nang makita niya ang isang pasang naipit sa kanal. Kasabay nito sa bakuran ng gym, naghinala si Kyaohuya at pinapante si Makiro sa infirmary kung saan nakahiga si Nana, ngunit wala siya doon. Noon din, lumitaw si Nana mula sa bintana at hiniling kina Kyaohuya, Makiro, at Yuyuka na tulungan siyang sagipin ang pusa. Iminungkahi niya kay Yuyuka na gamitin ang kakayahan nito upang buksan ang takip ng kanal, ngunit tumanggi si Yuyuka sa dahilan ng allergy na pumipigil sa kanya na gumamit ng superpowers. Sinabi ni Kyaohuya na mayroon siyang pagkain ng pusa kaya bumalik siya upang kunin ito. Kalaunan, nailigtas ng grupo ang pusa, at nagsimulang magtaka si Kyaohuya kung ang isang taong hindi kayang abandonahin ang isang maliit na buhay ay maaari ngang maging mamamatay tao. Nang gabing yun, ipinagpatuloy ni Nana ang kanyang planong patayin si Yuyuka, ngunit hindi inaasahang tinambangan. Si Shinji ang umaatake, at nang pinagsama-sama ni Nana ang sinabi ni Yuyuka, napagtanto niya ang butas sa kwento tungkol sa emergency exit at kung paano sinira ni Yuyuka ang pinto gamit ang kanyang kakayahan, na agad namang pinaniwalaan ni Nana nang walang pagdududa sa kabila ng dati niyang pakiramdam na may mali. Mula dito, nagulat si Nana na matanto ang tunay na nagtataglay ng kakayahang necromancia ay si Yuyuka, samantalang si Shinji ay matagal nang patay at isa lamang bangkay na kanyang kinokontrol. Nadiin si Nana sa lupa ni Shinji sa ilalim ng kontrol ni Yuyuka. Nagsimulang magkwento si Yuyuka tungkol sa kanilang date ni Shinji, na sinasabing mayabang daw ito na kahit nakakuha ng 78 puntos, nagalit pa rin dahil hindi nakuha ang 100 at minsan ay pinunit ang isang pagsusulit sa harap ng klase, ngunit inamin din na mabait si Shinji. Isinalaysay niya na sa kanilang date sa sinehan, kahit naiinis ay hinawakan pa rin ito ang kanyang kamay. Bumili si Yuyuka ng tsaa habang si Shinji naman ay parang bata na bumili ng soft drinks. Isinalaysay niya kung paano natapon ng inumin ng taong nakaupo sa tabi niya sa palda niya, at dahil hindi nagsorry ang taong yun, nagalit si Shinji at aksidenteng natapon din ang inumin niya sa palda nito. Habang nagkukwento, napansin ni Nana ang mga bagay sa ilalim ng kama, na ikinagalit ni Yuyuka na binyantaan siya pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagkukwento kung paano, dahil takot siya sa horror movies, mahigpit niyang niyakap ang braso ni Shinji sa kabuuan. Sabi ni Shinji hindi siya takot pero nanginginig pa rin. Nang matapos ang pelikula, tumunog ang fire alarm na nagdulot ng kaguluhan sa buong sinehan. Inilikas ang lahat. Unang lumabas si Yuyuka na naniniwalang nailigtas na si Shinji, ngunit nang makita niya itong muli, nakahiga si Shinji sa isang stretcher ng pagsagip. Nasaktan ang kanyang puso sa unipormeng hindi kasya. Pagbalik sa kasalukuyan, nagbanta si Yuyuka na ilalantad sa klase ang lahat ng ginawa ni Nana, sinasabing pinatay ni Nana si Tsunekichi, at sangkot din sina Nakajima at Shibusawa.
Inamin ito ni Nana ngunit iginiit na pumatay siya ng tao, hindi siya naglaro sa bangkay. Patuloy mula sa nakaraang episode, nasa matinding panganib si Nana dahil mahigpit na pinipigilan ni Shinji ang kanyang mga bias, kaya't hindi siya makagalaw kahit bahagya. Sa puntong ito, tuluyang nagkawatak-watak ang lahat ng matuklasan ni Nana ang nakakagulat na katotohanan na ang Shinji na nakikita ng lahat araw-araw ay isa lamang naglalakad na bangkay, isang malamig at walang kaluluwang pape, habang ang taong humihila sa mga PC at kumokontrol sa bawat kilos nito ay walang iba kundi si Yuyuka, ang tila mahiyain at duwag na babaeng laging nasa tabi niya. Si Yuyuka ay isang necromancer na may kakayahang kontrolin ang mga patay, at ginagamit niya ang kapangyarihang yun upang utusan si Shinji na pigilan ng mahigpit si Nana upang wakasan ang kanyang buhay at patahimikin ang sinumang makasaksi sa nakakatakot na lihim na ito. Sa panandaliang sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan, nanatiling nakatatakot na kalmado si Nana dahil alam niyang hindi niya matutumbasan ang lakas ng kalamnan ng manikang si Shinji, kaya nagpasya siyang puntiryahin ng psikolohikal na kahinaan ng taga-kontrol. Nagawa ni Nana ang isang kahangahangang panlilinlang sa pamamagitan ng pagsisinungaling na mayroon siyang kakayahang makakita ng mga hindi nakikita at marinig ang panloob na tinig at iniisip ni Shinji, ipinangako na tutulungan niya si Yuyuka na makipag-usap sa minamahal nito kung hindi siya papatayin ni Yuyuka. Si Yuyuka, na bulag at labis na minamahal si Shinji habang laging naghahangad na marinig ang tinig ng minamahal, ay agad na nag-alinlangan sa harap ng nakatutuksong alok na ito. Nang sandaling ibinaba ni Yuyuka ang kanyang depensa at sinenyasan si Shinji na pakawalan ng bahagya ang hawak, agad na kumalas si Nana at tumakbo ng walang humpay sa pasaikit na dilim ng gabi upang humanap ng paraan para mabuhay. Dahil sa pagkaunawang siya'y masakit na nilinlang, labis na nagalit si Yuyuka at kasama ang manikang si Shinji ay hinabol si Nana, na naging simula ng isang walang tigil na paghabol sa loob ng masukal at madilim na kagubatan. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay at umiiwas sa mga atake mula sa likuran, hindi tumigil si Nana sa pagmamasid upang hanapin ang kahinaan ng kanyang kalaban. Sinadya niyang sumigaw pabalik na nagtatanong tungkol sa nagniningning na kwintas na suot ni Yuyuka. Sa leeg niya, at si Yuyuka, sa kanyang mainit na kalagayan, ay tiwala na kinumpirma na ito ang mahalagang daluyan na tumulong sa kanya upang magsagawa ng necromansya. Matapos maalala ito, nagpasya si Nana na magsagawa ng isang mapangahas at mapanganib na pagsubok sa pamamagitan ng biglang paglingon at pagkunwari na mabilis na lalapit kay Yuyuka na may kilos na tila susubok ang kunin ang kwintas na yon. Mabilis na kumilos si Yuyuka at umiwas sa pag-abot ni Nana, ngunit sa loob ng isang iglap na yon, isang hindi sinasadyang likas na reaksyon ang nagbunyag ng lahat, dahil sa halip na itaas ang kanyang kamay upang protektahan ang kwintas na sinabi niya kanina na mahalaga. Dali-daling idiniin ni Yuyuka ang kanyang kamay sa kanyang likod. Bulsa, ang maliit na kilos na yun ay hindi nakaligtas kay Nana dahil kinumpirma nito nang may katiyakan na ang kwintas ay isa lamang panlinlang. Habang ang tunay na bagay na kumokontrol ay ligtas na nakatago sa bulsa ng necromancer, nang hindi inilalantad na nabisto niya ang kanyang kalaban, patuloy na tumakbo si Nana ng mas malalim sa kagubatan. Ngunit lumala ang sitwasyon nang matuklasan niyang napalibutan siya. Mula sa mga anino ng puno, lumabas ang maraming madidilim na figura na humaharang sa kanyang daraanan, at ang mga ito ay mga nanuyot na katawan ng mga hindi pinalad na biktima na matagal nang pumanaw sa islang ito, na ngayoy ginaisang ng kapangyarihan ni Yuyuka upang sumali sa pangangaso. Sinukol ng maraming hukbo ng undead, walang ibang pagpipilian si Nana kundi ang sumugod sa isang kalapit na abandonadong bahay upang lumaban. Sa kabalintunaan, maging sa loob ng lumang bahay na yun ay may mga bangkay na naghihintay, nagtulak kay Nana sa isang sulok na tila kamatayan na ang kaharap habang ang malamig na kamay ng undead ay handa ng damapo sa kanya. Ngunit sa pinakamadesperadong sandali, isang sinag ng pag-asa ang sumilay mula sa abot tanaw nang magsimulang sumikat ang araw. Ang sikat ng araw ang likas na kaaway ng necromancy, kaya nang tumagos ang unang sinag sa mga dingding na kahoy, ang mga undead kasama si Shinji ay kaagad na bumagsak at nagbalik sa pagiging mga katawang walang kilos at hindi nakakapinsala. Nakatayo si Yuyuka sa pinto at nagngangalit ang ngipin sa pagkadismaya dahil hindi siya makakilos ngayon na sumikat na ang araw at nawalan na siya ng kapangyarihan. Dahil ayaw niyang makatakas si Nana, nagpasya siyang baguhin ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpapanatili kay Nana sa loob ng inabandonang bahay na ito. Isinara niya ang pinto,
at si Nana sa loob ay sinadyaing gumawa ng malalakas na ingay tulad ng pagpukpok ng martilyo para ipaniwala kay Yuyuka na siya ay nagpapanik at gumagamit ng pako upang patibayin ang pinto para magtago. Nang marinig ito, ngumisi si Yuyuka at umalis na panatag upang pumasok sa paaralan ng normal, nagpaplanong iwan. Nana na unti-unting mamatay sa takot at bumalik upang tapusin siya sa gabi kapag nakabawi na siya ng lakas. Sa buong araw na yon, nabuhay si Yuyuka na may pakiramdam ng tagumpay habang nakikisalamuha sa kanyang mga kaklase na may inosente at walang mali siya ng ngiti, tiyak na hawak na niya ang kanyang biktima. Ngunit nang bumagsak ang gabi at bumalik si Yuyuka sa inabandonang bahay na may malupit na ngiti upang wakasan ng laro, nakaramdam siya ng matinding pagkabigla nang makitang nakabukas ng malawak ang pinto at walang kahit anong laman sa loob dahil nawala si Nana na parang bula. Kinabukasan ng umaga sa isang liblib na lugar, nagpakita si Nana kay Yuyuka na buo at nakakatakot. Payapa, ang presensya ni Nana ay parang sampal sa mukha ni Yuyuka. Hindi hinayaang makabangon ang kanyang kalaban, sinimulan ni Nana ang psikolohikal na pagbusisi at inilantad ang bawat patong ng balatkayo ni Yuyuka. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang tungkol sa kahangahangang panlilinlang kagabi, na ang tunog ng pagpapalo ng martilyo na narinig ni Yuyuka bago umalis ay hindi talaga si Nana na nagpapanik at nagpapako sa pinto para lubusan itong isara tulad ng mali niyang akala, kundi ang tunog ni Nana na kalmadong gumagamit ng mga kasangkapang nakuha sa bodega upang tanggalin ang bawat pako at alisin ang mga tabla. Nalinlang ni Nana ang pandinig at sariling mga haka-haka ni Yuyuka, kaya ang mga ngaso ay may kumpiyansang umalis nang hindi na muling tiningnan, na nagbigay kay Nana ng pagkakataong makatakas ng madali pagkatapos. Sunod, ibinunyag ni Nana ang mahalagang detalye sa pamamagitan ng direktang pagturo sa bulsa ni Yuyuka at paglalantad sa sikreto ng bagay na kumokontrol. Isinalaysay niya ang sandali sa kagubatan nang ang kanyang nabigong paghawak ay nagdulot ng protective reflex ni Yuyuka, na nagkumpirma na ang bagay na kumokontrol kay Shinji ay hindi isang advanced na mahika, kundi isang sulok ng papel ng pagsusulit na may mantsa ng dugo o DNA ni Shinji na maingat na itinago ni Yuyuka sa kanyang bulsa. Ang bawat matalim na argumento ni Nana ay parang tumatagos ng malalim sa pagkapraning ni Yuyuka. Ilantad ang hubad na katotohanan tungkol sa baluktot na relasyon nila ni Shinji. Sa ilalim ng matinding psikolohikal na panggigipit na nilikha ni Nana, kasama ng pagkakabunyag ng kanyang pinakamalaking lihim sa buhay, unti-unting nawala ng kontrol si Yuyuka at sumigaw saka umamin sa kanyang krimen. Sa kanyang matinding pagkalito, umamin si Yuyuka na hindi siya minahal ni Shinji, sa halip ay kinamumuhian at kinasusuklaman nito ang kanyang pagiging malapit at ang nakasasakal na obsesibong pagmamahal na ibinigay niya. Nais ni Shinji na makipaghiwalay at makawala mula sa kanya, kaya hindi matanggap ang katotohanan iyon dahil sa kanyang labis na pagiging mapang-angkin. Pinatay ni Yuyuka ang minamahal niya upang manatili ito sa kanyang tabi magpakailanman at ginawa siyang isang tapat na tagasunod na hindi na makakatanggi o makakaiwan pa sa kanya. Ang sandaling natapos ang kanyang pagtatapat ay siya ring ganap na pagbagsak ni Yuyuka at paglantad ng isang nakamamatay na pagkakataon. Para sa isang propesyonal na mamamatay tao tulad ni Nana, ito ang perpektong pagkakataon. Nang walang pag-aatubili, sumugod si Nana at kumilos ng mabilis at walang awa, na tinapos ang buhay ng nasisira ang bait na necromancer at habang buhay na inilibing ang sikreto ng pagkamatay ni Shinji sa dilim, na nag-iwan ng isang baluktot na trahedya ng pag-ibig na nalutas sa marahas na paraan. Sinuri ni Nana ang bangkay sa lupa. Nagsisimula pa lang itong umamoy. Nahinuha niya na dahil inilagay ito sa lugar na walang sikat ng araw, mas matagal bago ito mabulok. Ngayon lamang naisip ni Nana na sana ay hinayaan na lang niya si Yuyuka upang busisiin ito ang mga alaala ng mga bangkay at sa gayon ay malaman kung ano ang nangyari sa islang ito. Ngunit ang nangyari ay nangyari na at hindi na mababago. Nagpasya si Nana na ituon ang pansin sa pagkumpleto ng kanyang mga misyon. Lahat ng kanyang nakasalamuha ay tiyak na maglalaho. Ang kailangan niyang malaman ngayon ay hindi kung ano ang nangyari sa mga bangkay, kundi kung paano gagamitin sila. Natagpuan niya si Habu, isang babaeng may kakayahang gawing lason ang mga likido mula sa katawan ng reptilya, at ginamit niya si Habu upang isakatuparan ang kanyang susunod na plano. Habang hindi nakatuon ang pansin ni Habu, ginamitan siya ni Nana ng karayom na may lason na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Kinuha ni Nana ang telepono mula sa bag nito, at nagpasya siyang hanapin ang pinakaangkop na oras upang magpadala ng mensahe kay Kaori, kaibigan ni Habu,
upang mawala ang hinala ni Kiwuya mula sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagtungo si Nana sa silid ni Kaori upang isagawa ang kanyang plano. Habang naghahanda, natuklasan din niya na sira ang bintana, ngunit hindi niya gaanong pinansin. At bumalik sa paaralan. Tulad ng inaasahan ni Nana, agad siyang tinanong ni Kiwuya pagkakita kung bakit wala siya sa paaralan. Muling nagkunwari si Nana ng malungkot na mukha, ikinwento kung paano namatay si Yuyuka habang pinuprotektahan siya. Hindi makapaniwala si Kiwuya sa kanyang naririnig, kaya inakay siya ni Nana, kasama sina Mikiro, Saya, at Magwo, patungo sa pinangyarihan sa bangin. Sa daan, nabanggit din niya na pinatay ni Yuyuka si Shinji upang maging kanya ito. Dagdag pa rito, isinalaysay ni Nana kung paano niya aksidenteng naibunyag ang sekreto ni Yuyuka sa isang tao na naging dahilan ng pagkabaliw ni Yuyuka at sinubukan niyang gamitin si Shinji upang patayin siya. Ngunit sa kabutihang palad, napakiusapan ni Nana si Yuyuka na kumalma. Hindi inaasahan, sinabi ni Yuyuka na gusto niyang pumunta sa langit kasama si Shinji, pagkatapos ay lumingon at tumalon sa bangin. Iyon ang lahat ng nangyari. Ayaw din ni Nana na suriin ni Kiwuya ang katawan ni Shinji, kaya nakiusap siya kay Magwo na ipasunog ang kanyang bangkay, at madali nilang niligpit ang lahat ng natitirang bangkay sa isla. Gustong sabihin ni Saya sa iba ang tungkol dito, ngunit mahigpit na tumutol si Nana dahil narinig niya mga boses mula sa kagubatan na kayang manipulahin ang sikolohiya ng mga taong mahina ang kalooban tulad ni Yuyuka. Hindi pinaniwalaan ni Kiwuya ni isang salita mula kay Nana. Nagtatanong siya kung saan si Nana bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Tsunekichi, Yuyuka, at Nanao, at kinwestiyon din niya kung bakit tuwing may namamatay, nawawala si Nana. Bago pa makasagot si Nana, may narinig silang sigaw mula sa loob ng eskwelahan. Isang estudyante ang nakadiskubre na patay na si Kaori. Sinuri ni Kiwuya at tinansya niya na 2 oras palang patay si Kaori. Inakala din niya na gumamit ang mamamatay tao ng parehong pamamaraan katulad ng ginawa kay Tsunekichi. Sa gulat ni Nana, biglang dinampot ni Kiwuya ang lalagyan ng contact lens sa mesa at diretsyong ibinuhos ito sa kanyang bibig. Umagos ang mainit na agos sa kanyang katawan na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Nang makita ito, tumakbo si Nana upang buksan ang bintana para makapasok ang mas maraming hangin sa silid. Sa kaibuturan, labis na nadismaya si Nana na hindi napatay ng lason na ito si Kiwuya, ngunit kahit papaano ay pinahirapan nito siya sandali. Alam ni Kiwuya na namatay si Kaori dahil sa pagtatangkang magsuot ng contact lenses na may lason. Tiyak na pagpatay ito. Ipinaalam din ni Makiro na ang kakayahan ni Kaori ay panandali ang paglipat ng lugar sa maikling distansya. Agad na pinaghihinalaan ni Kiwuya na nakapasok ng palihim si Nana sa silid at nilason ang mga lente dahil wala siya kaninang umaga, ngunit wala siyang ebidensya kaya hindi niya pormal na maakusahan. Inilihis din ni Nana ang hinala kay Habo, ang malapit na kaibigan ni Kaori na may kakayahang gawing lason ang kanyang laway. Nang marinig ito, hindi na nagtanong pa si Kiwuya ngunit agad na nagpasya na si Habo ang salarin. Hinanap niya siya kung saan-saan ngunit hindi siya matagpuan saan man. Iminungkahi ni Nana na baka si Habo ay sinapian din ng mga boses sa gubat. Kaya napagpasyahan ni Kiwuya na malamang na namatay si Habo, tulad ni Yuyuka, sa parehong oras. Alam ni Nana na naghihinala si Kiwuya sa kanya dahil kanina ay padaskol-daskol niyang binuksan ang bintana mula sa kanang bahagi, na lubhang hindi natural dahil karaniwan ay mula sa kaliwa ang unang binubuksan ng mga tao. Ang tanging posibilidad lang para gawin ito ni Nana ay nakapunta na siya rito dati at alam niyang sira ang kaliwang bahagi ng bintana at hindi mabuksan. Nagpasya siyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing nakapunta na siya rito minsan upang pag-usapan ang insidente ng pambubuli ni Kaori. Nang marinig na inaakusahan si Nana, hindi natiis ni Makiro at humakbang pasulong upang ipagtanggol siya, inilalahad ang mga text message sa pagitan ni Kaori at Habo. Ang huling mensahe ay bandang 3 p.m. noong kasama nila si Nana. Ngunit sa pagkarinig nito, alam ni Kiwuya na si Nana ang may sala. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang hinuha sa iba. Ngayong umaga, pinatay ni Nana si Habo, pagkatapos ay inilagay ang lalagyan ng contact lens sa kwarto ni Kaori, at pagkatapos ay casual na pumasok sa klase. Kasama rin sa mga bangkay na ipinakremate niya kay Mago ngayong hapon ang katawan ni Habo na nakahalo sa mga ito. Nakatulong din ang cremation sa kanya na iliga ang lahat upang sirain ang ebidensya na siyang teleponong ninakaw niya kay Habo.
Alam ng lahat na magkaibigan sina Habu at Kaori na lubos na nagkakakilala sa kakayahan ng isa't isa. Ang pagbalik ng contact lenses ay maaaring maging dahilan para maghinala si Kaori at hindi gamitin ang mga ito, kaya kailangan niyang magpadala ng mensahe sa hapon para magtiwala si Kaori ng walang pagdududa. Ang teleponong yun ay tiyak na nasa kay Nana pa rin dahil hindi inalis ni Kiwuya ang tingin niya kay Nana mula pa noong hapon. Pagkatapos niyang magsalita, isinuksok niya ang kamay niya sa bulsa ni Nana para maghanap. Hinalughog ni Kiwuya ang mga damit ni Nana para makahanap ng ebidensya ng kanyang mga pagpatay sa harap ng lahat. Sa kabila ng pagtatanong ng lahat, kahit na galit, wala pa ring ebidensya sa kasalukuyan na nagpapatunay na si Nana ang pumatay. Nana palihim na nakahinga ng maluwag sa pagsasagawa ng kanyang pamamaraan, hindi alam kung paano tatanggalin ang ebidensya ng pakikipag-ugnayan sa telepono ni Habu, para sa lubos na kaligtasan, matapos ilagay ang contact lenses sa mesa ni Kaori. Plano niyang mag-iwan ng mensahe at pagkatapos ay itapon ng telepono bago pa man makipagkita sa grupo ni Kiwuya. Ngunit ito ay magiging problema din dahil kung hindi namatay si Kaori habang kasama niya si Kiwuya, agad siyang paghihinalaan. Bukod dito, natuklasan ang katawan ni Habu na kasama ng mga zombie, kaya't hindi makatwiran ang iwan ang telepono doon. Ang pangalawang opsyon na ginamit niya ay tulad ng nahinuha ni Kiwuya, panatilihin ang telepono sa kanyang katawan. Ipadala ang mensahe kapag hindi sila nakatingin, pagkatapos ay mabilis na ihagis ang telepono malapit sa tumpok ng mga labi. Kung mapanlin lang niya si Kiwuya, sapat na yon. Lihim ding naramdaman ni Kiwuya na maaaring hindi niya sinasadyang pinakawalan si Nana mula sa pagiging sospek. Naalala niya na hindi niya binigyan si Nana ng anumang pagkakataon upang itapon ang telepono. Ang huling mensahe ni Habu ay ipinadala bandang 3:00 ng hapon, at sa loob ng panahong yun ay nasa kamay pa rin ni Nana ang telepono. Kaya paano niya ito naitapon? Pinili ni Nana ang ikatlong opsyon. Sa lupain na yun, direktang matatamaan ng sikat ng araw ang zombie. Kapag nabulok na ang daliring nakalagay sa touch sensor, ay pipindutin nito ang send button na magiging sanhi ng pagpapadala ng mensahe. Bagaman napakadelikado ng paraang ito, hindi pa kasama ang mga panlabas na salik tulad ng mga insekto o hayop, pati na rin ang posibilidad na paghinalaan ni Kiwuya. Gayunpaman, pinili pa rin ni Nana ang opsyon na may pinakamalaking pakinabang. Kung naipadala ang mensahe, ay masusunod ang plano, at itatapon ng ebidensya sa gitna ng mga bangkay. Sa sandaling ito, agad na kinwestiyon ng lahat sa silid si Kiwuya dahil sa paghihinala sa maling tao. Humakbang si Nana sa kanyang papel bilang pinuno upang buodin ang lahat, idineklara ang mga kaaway. Nang sangkatauhan ay minanipula si Habu para patayin si Kaori. Bago ang mga manipulasyon ni Nana, lubos na naniwala ang mga estudyante, at si Kiwuya ay tahimik na lang na matatanggap ang resulta na ito sa ngayon. Kung ang lason na inilikha ng kakayahan ni Habu o inihanda ni Nana ay magiging isang problema na hindi malulutas ng taong nasa harapan niya. Tiwala si Nana dito. Naisip ni Kiwuya na dahil si Nana ay may kakayahang magbasa ng isip, gaano man siya kahirap magsikap, malalaman pa rin niya. Mabilis na lumipas ang insidente. Nang gabing yun, mabilis na umalis si Nana sa dormitoryo na gustong itapon ang bote ng lason. Pagkatapos ng pagkamatay ng mga taong ito, magkakaroon ng malaking epekto sa mga nakaraang pagkawala, at unti-unting naging mas mapagbantay ang mga taong ito. Nakita ni Mikuro si Nana na ginagamit ang kanyang posisyon bilang pinuno upang magpatrol sa labas at labis itong hinangaan, gusto pang ang tulungan siyang magbantay sandali. Naisip lamang ni Nana na si Mikuro ay isang kakaibang babae, palaging gustong tumulong sa iba. Habang paalis na siya, pinaalalahanan ni Nana ang sarili, mabuti man o masamang tao, ang mga kaaway ng sangkatauhan ay dapat lahat na supalan. Sa sandaling yun, biglang naglabas si Mikuro ng cutter at inilapat ito kay Nana. Kinakausap siya ng masinsinan tungkol sa kanyang kakayahang magbasa ng isip. Agad na nanigas si Nana na parang kwerdas ng pana, gamit ang impormasyon niya tungkol kay Mikuro para mahinuha na sa kabila ng ginagawa nito, takot pa rin talaga si Mikuro. Agad na sinamantala ni Nana ang panandaliang pagkalimot ni Mikuro para itulak palayo ang kutsilyo, gustong tawagin ang lahat para ipagpatuloy ang pag-arte. Hindi natakot si Mikuro dahil alam niyang ayaw ni Nana na malantad ang kanyang mga kakayahan sa harap ng lahat. Gusto ni Nana gamitin ang posisyon niya bilang pinuno para akusahan si Mikuro ng iba't ibang krimen, tulad ng pagiging sinapian ng kaaway ng sangkatauhan, o napeke talaga siya.
Nanatiling kalmado si Mikuro, nang makita niyang may papalapit, agad siyang kumilos ng normal at umalis sa pasukan ng dormitoryo. Kinabukasan, masayang binigyan ni Mikuro si Nana ng isang kahon ng regalo, nahaharap sa sitwasyong ito. Si Nana ay tanging makapagbigay lamang ng dahilan upang tanggihan ang regalo. Marahang lumapit si Mikuro upang igiit kay Nana, sinasabing patuloy siyang magtatanong hanggang mailabas ang kanyang sekreto, ayaw namang mapilitan sa ganitong paraan. Mabilis na nakaisip si Nana ng mga hakbang. Samantala, si Kiawiya ay naglalakad kasama ang guro papasok sa silid-aralan. Sa ngayon, marami na ang huminto sa pagpasok sa paaralan dahil sa mga kamakailang pangyayari, at ang mga nagpapatuloy pa rin sa pagpasok. Nakatipon sa paligid ng mesa ni Nana, hinarap ang mga tanong tungkol sa kakayahan ni Mikuro. Ang tanging nasabi ni Nana ay dahil napakaraming tao sa klase, hindi niya marinig ang panloob na boses ni Mikuro upang malaman kung ano ang nasa kahon ng regalo. Sa totoo lang, hindi tumpak ang umasa lamang sa deduction. Nagkamali si Nana sa hula. Sa sandaling ito, hindi gaanong nagbigay pansin ang lahat, na nagbigay kay Nana ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pagganap. Ang lahat ay nasa kamay na ni Nana, kaya hindi siya natatakot sa ngayon, at hinayaan na lang ang usapin. Pagkatapos ng klase kinahapunan, sumunod si Mikuro kay Nana papunta sa bangin. Nana ay malamig na nagtanong kung nasaan ang totoong Mikuro, dahil kung ito ang totoong Mikuro, pinagaling na sana niya ang sugat sa kanyang kamay. Napagtanto niyang ang taong nasa harap niya ay isang superhuman na nagpapalit ng anyo. Ang Mikuro na nasa harap niya ay hindi natakot kahit natuklasan na. Inilantad ng taong ito si Nana bilang isang salarin na sunod-sunod ang pagpatay at walang pinipiling biktima, ngunit may magandang proteksyon din, kaya ang pagpapalit anyo kay Mikuro ay isang magandang desisyon upang ilantad ang pekeng katauhan na ito. Sa sandaling idinilat ni Nana ang kanyang mga mata, ang taong nasa harap niya ay nagbago na ang anyo sa isang batang lalaki na nagpakilala sa kanyang sarili bilang Takabana Jin. Ang lalaking ito ay isa sa mga superhuman ng nakaraang henerasyon na gustong makipagkasundo kay Nana. Napag-alaman na binigyan ni Takabana si Mikuro ng pampatulog at pagkatapos ay nagpanggap bilang siya. Pagdilim, nagtagpo ang dalawa sa isang kuweba upang mag-usap. Binanggit ni Takabana na pinaghihinalaan ni Kayo Uyo si Nana, at kinumpirma niyang mayroon siyang 12-dosenang baraha na madaling makapagpatunay ng kasalanan niya, ngunit hindi niya mahanap ang tamang tao para gamitin ang mga ito. Sa nakalipas na 5 taon, palagi niyang gustong makahanap ng isang tao na maaaring magpatuloy sa kanyang pwesto. Gumawa si Nana ng mga dahilan upang makapagpaliban sa pamamagitan ng pagtatanong kay Takabana tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Matapos ang ilang sandali ng sarkastikong pagtatalo, nalaman ni Nana na nagkaroon ng interes si Takabana na sundan siya dahil minsan niya itong sinagip, at lumabas na ang lalaking ito ay ang pusa na madalas pakainin ng gatas ni Kayo Uyo sa equipment room. Nais ni Takabana na makita ang buong pagkatao ni Nana, kaya nagpasya siyang magpakita ng katapatan sa pamamagitan ng paglitaw. Sa dormitoryo, si Kayo Uyo ay naghahalungkat ng mga tumpok ng libro sa kanyang silid upang malaman ang uri ng lason na pumatay kay Kaori. Punong-puno pa rin siya ng pagdududa kay Nana. Balik sa kagubatan, isinalaysay ni Takabana ang kwento ng paaralan mula 5 taon na ang nakalipas, nang ang mga superhuman ay biglang nagsimulang maglaban-laban hanggang sa magkaroon ng mga nawawala at namamatay. Una, isang taong may kakayahan tulad ni Nanaw ang biglang naglaho. Ang salarin ay isang babae na gustong patunayan na siya ang pinakamalakas. Pagkatapos, ang babaeng yun ay naglaho rin. Isa-isa silang nawawala at namamatay, na nagpabago sa sitwasyon ng klase tungo sa magkaparehong pagkapuot. Ang inabandonang bahay sa isla, o kung saan nakaupo sina Takabana at Nana, ay pawang mga taguan para sa iba't ibang grupo ng gumagamit ng kakayahan. Mabilis na umatras ang paaralan dahil sa sitwasyon. Ginamit noon ni Takabana ang kanyang kakayahan upang magbago sa isang ibon at lumipad pabalik sa kalupaan, ngunit nang bumalik siya upang bisitahin ang kanyang lola, akala nilang lahat ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa mga kaaway ng sangkatauhan. Ang ilang tao ay tila hindi nalugod sa kanyang pag-iral, kaya bumalik siya. Nang wala ng estudyante sa paaralan, muling nagsimulang mag-recruit ang paaralan, inilalantad ang malaking sabwatan ng gobyerno tungkol sa mga superhuman. Gusto ni Takabana malaman ang motibo sa pagpatay ni Nana at ang kwento ng kanyang buhay. Ayaw pa niya itong patayin.
Pagkasabi niya nito, biglang bumagsak si Takabana. Lumabas na pala, nilagyan ni Nana ng lason ang kanyang tasa ng tsaa. Nang magsusumbong na sana si Nana sa kanyang mga nakatataas tungkol sa hindi inaasahang bisitang ito, nagbago si Takabana bilang Kyo-uya para agawin ang telepono, pagkatapos ay nagbago bilang Makiru para ipaliwanag muli ang lahat. Lumabas na ang lahat ng padaskol na aksyon ni Takabana nang magbago siya bilang Makiru kaninang umaga ay sinadyang ginawa upang itulak si Nana sa malaking bitag na ito. Ngayon lang napagtanto ni Nana na ang taong nasa harap niya ay hindi lang kayang magbago ng anyo bilang iba, kundi kaya rin kopyahin ang kanilang mga kakayahan. Ito ang tunay na kaaway ng sangkatauhan, isang tunay na halimaw. Sa maliit na kuweba, napakunot ang noo ni Takabana habang tinatanong si Nana kung sino ang tatawagan niya. Agad ipinaalala ni Nana sa sarili na manatiling kalmado, kahit na ang taong nasa harap niya ay mas malakas kaysa sa mga estudyanteng may kakaibang kakayahan. Hindi siya imbattable. Bago ang interogasyon ni Takabana, lihim na nagsuri si Nana. Kung ang taong nasa harap niya ay talagang kayang gamitin ng anumang umiiral na kakayahan, kung gayon hindi na kailangan pang magtago o bigyang pansin siya. Binalika niya ng tanong kung bakit hindi ito nagbagong anyo bilang siya. Kung pinaghihinalaan din niya ang mga kakayahan nito, kung gayon magbagong anyo na lang siya at imbestigahan ang sarili. Sa sandaling bumaba ang bantay ni Takabana, agad na nakawala si Nana mula sa yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Balak ni Nana na tumakbo sa dormitoryo para humingi ng tulong, ngunit biglang sumulpot si Magwo mula kung saan at nagpakawala ng apoy patungo sa kanya, o sa katunayan, si Takabana pala yun. Ibinunyag niya noon na 5 taon na ang nakakaraan, mayroon ding babae sa kanilang klase na may karaniwang sakit, na nag-aakalang siya ay isang mandirigma na pinili ng isang arkanghel upang tanggalin ang mga alagad ng hukbo ng dilim, partikular ang mga superhuman. Akala ni Takabana ay ganoon din si Nana. Nagpahayag din siya ng pagdududa sa kung sino man ang nagbibigay sa kanya ng utos sa pamamagitan ng teleponong yon. Nanatiling tahimik si Nana. Bigla siyang ngumiti at nagtanong kung bakit hindi ito nagbago kay Sasaki Yuka, na kayang kunin ang mga alaala ng mga patay, at mag-imbestiga sa sarili. Matalinong nalaman ni Takabana na sinisiyasat ng taong nasa harapan niya ang kanyang kahinaan, ngunit labis siyang interesado kay Nana sa sandaling yon, kaya nais niyang malaman pa ang tungkol sa kanya bago siya mamatay. Tahimik na naalala ni Nana. Ang kanyang ama at ina, marahil ay may mas matandang kapatid na lalaki kaysa sa kanya, ngunit mula nang magkamalay siya, nakaalis na ang taong ito sa bahay. Ang ama ni Nana ang pinuno ng ahensya ng gobyerno na komprehensibong namamahala sa mga superhuman. Mga usapin at ang kanyang ina ay isang guro sa kindergarten. Kapwa sila binawian ng buhay ng tinatawag na mga kaaway ng sangkatauhan. Niligtas ni Takabana si Nana, ngunit pinaalalahanan din siya na ang islang ito ay nagtitipon ng malalakas na bata na may kakayahang higit sa tao at labis ding mayabang. Hindi kailanman itinuro ni Nana kung ano ang kabiguan, ngunit ang mga labi ng tao na lumilitaw sa paaralan ay naging sanhi upang lumabas ang maraming abnormal na tao. Tinulungan ni Takabana si Nana na makatayo, pinayuhan siyang mag-ingat sa iba pang mamamatay tao. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, bumalik si Nana sa dormitoryo. Iniwan siya ni Takabana sa pintuan ni Makiro. Pinayagan ni Nana si Makiro na pansamantalang manirahan para tiyakin ang sarili niyang kaligtasan, ngunit para kay inosenteng Makiro, naramdaman lang niyang si Nana ay isang mabuti at kaawa-awang kaibigan. Ipinaliwanag ni Nana na ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga kaaway ng sangkatauhan, kaya't hindi niya sila kinatatakutan. Nang pumunta si Makiro sa banyo na umiiyak dahil sa pakikiramay kay Nana, naalala ni Nana ang panahong patuloy niyang binuhat ang katawan ng kanyang ama sa labas, nagmamakaawa sa lahat para sa tulong. Matapos umiyak sandali, bumalik si Makiro upang humingi ng paumanhin kay Nana sa pagbukas ng kanyang emosyonal na sugat. Sa harap ng kaibigang ito, ipinagtapat ni Nana na noong araw na yun sa hating gabi, isang magnanakaw ang nakapuslit sa kanyang bahay. Nang magising siya kinaumagahan, patay na ang kanyang ama at ina. Marahil ay isang kaaway ng sangkatauhan ang nagkatawang tao upang gawin ito. Tiningnan ni Nana ang kaibigang ito, patuloy na pinaalalahanan ang sarili na huwag lamambat, kung hindi ay ipagkanulo siya tulad noon. Nagpatuloy si Nana sa pagsasabi ng mga nakakaawang salita, at sumama si Makiro upang tapusin ang usapan nila. Sa silid alaala para sa mga namatay na mag-aaral,
Tinanong ni Kyaohuya ang guro tungkol sa mga kamakailang insidente sa paaralan. Sinabi lamang ng guro na hanggang sa dumating muli ang regular na barkong tagapagdala. Pansamantalang isasara ang paaralan. Kailangan lang nilang maghintay ng mga instruksyon. Hiniling ni Kyaohuya na sa susunod na tumawag ang headquarters, ay konekte siya ng guro. Nakaupo si Nana sa libing habang inaalala ang nakaraan. Nang araw na yun, natuklasan ng mga investigador na dahil nakalimutang isara ni Nana ang bintana, nagawang makapasok ng palihim ang magnanakaw at maisakatuparan ang kanyang pakay. Sa sandaling ito, mukhang masama ang pakiramdam ni Makiro sa tabi niya. Napagtanto ni Nana na ito ay dahil sa labis na paggamit ng kanyang kakayahan, na nagpaikli ng kanyang buhay. Lihim niyang binigyang pansin ito para sa karagdagang investigasyon. Sa silid ng dormitoryo, lihim na kinakalkula ni Nana ang susunod niyang gagawin, dahil kasalukuyan ay nasa langit na ang lahat ng nagpapabalisa sa kanya. Biglang lumitaw si Tachibana sa kanyang silid, at nag-usap ang dalawa tungkol sa sugat sa likod ni Nana mula kahapon. Nagpatuloy siya sa pagtatanong kay Tachibana, na naghihinalang magagamit nito ang kakayahan ng sinumang pinagbabagong anyo niya. Ngunit binabayaran din ang kapalit ng kakayahang iyon. Inalok ni Tachibana ang kanyang kahinaan bilang kapalit sa kanya. Kalagitnaan sila ng pag-uusap nang kumatok si Makiro sa pinto, nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang sugat at gusto ring pumasok upang tumulong sa pagbabantay sa kanya. Nagbagong anyo si Tachibana bilang isang pusa saktong-sakto para hindi matuklasan ni Makiro ang kanilang sekreto. Pinanood ni Nana si Makiro habang tinitingnan nito ang paligid ng kanyang silid at nagtaka kung may naibunyag ba siyang anumang pahiwatig para paghinalaan. Pagkatapos ay nagtanong si Makiro ng higit pa tungkol sa pagkabata ni Nana, ngunit ayaw niya itong ibunyag. Gusto ring marinig ni Tachibana na nasa anyo ng pusa. Nagpakita siya ng pagkasabik kaya mas gustong marinig pa ni Makiro. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Nana na dati siyang tulad ng normal na tao, na may mga libangan tulad ng paglalaro ng chess, Chinese chess, at iba pa. Ngunit kadalasan ay mag-isa siyang naglalaro dahil ang mga lalaki pagkatapos maglaro at matalo ay magagalit at hindi na gustong makipaglaro sa kanya. Ngayon lang naintindihan ni Makiro ang pagkakaiba niya at ni Nana sa pagtukoy ng salitang normal. Ikinwento pa ni Nana na ang masamang ugali niya noong bata ay ang pagiging tamad na tamad maglinis pagkatapos gamitin ang mga bagay, kaya madalas magulo ang kanyang kwarto at hindi na siya makagalaw. Madali siyang malibang sa mga bagay na gusto niya, tulad ng manga. Nang gabi ng insidente, nanatili si Nana sa kanyang kwarto na naglalaro hanggang gabi. Tapos, hating gabi na at tulog na ang kanyang mga magulang, nang palihim siyang lumabas sa bintana para pumunta sa isang malapit na convenience store. Noong bata pa si Nana, gustong-gusto niyang bilhin ang bagong labas na manga magazine, kaya't palihim siyang lumabas gamit ang sarili niyang pera. Pagbalik niya sa bahay, abalang-abala si Mini Nana sa pagbabasa ng manga at nakatulog na lang bigla. Dahil sa sobrang saya, nakalimutan niyang isara ang bintana ng kanyang kwarto, at doon nakapasok ang magnanakaw. Naniniwala si Nana na maingat na inaral ng magnanakaw ang kanyang sitwasyon para samantalahin ang pagkakataong yun. Kinabukasan, naramdaman ni Nana na sobrang tahimik ng sala, walang ingay mula kay ama o ina, tanging dugo at isang nakakagimbal na tanawin sa sahig. Mabilis na inalo ni Makiro si Nana sa paghawak ng kamay nito. Sa malayo, tahimik lang na nagmamasid si Tachibana. Dumating ang sumunod na araw. Pagdilat pa lang ni Nana, nakita niya si Makiro na nakaupo sa kanyang silid at may iniisip. Sa mismong sandaling yon, diretsong pumasok din si Keiwuha sa silid upang tanungin si Makiro tungkol sa nangyari kahapon, pagkatapos ay sinabihan siyang sumunod agad. Tumungo ang tatlo sa dormitoryo ng mga lalaki. Sa oras na ito, nagtipon din doon ang ibang estudyante. Ipinakita sa kanila ni Keiwuha ang sitwasyon sa loob ng silid. Sa pagkakataong ito, isa pang estudyante ang binawian ng buhay. Nana ay nanatiling tahimik. Tila may isa pang mamamatay tao rito bukod sa kanya. Sinuri ni Keiwuha ang bangkay. May hiwa sa lalamunan, at mayroon ding sugat sa likod na tila hiniwa ng kutsilyo. Tinanong ni Keiwuha kung nasaan si Maguo kagabi, dahil katabi lang ng kwarto ng biktima ang kanya. Ipinaliwanag ni Maguo na kasama niya ang kanyang mga kaibigan, at nangangaral siya sa kanila sa loob ng 5 buong oras. Ang kanyang mga kaibigan ay nakaidlip at walang narinig na anumang ingay. Nagtansya si Keiwuha, iniisip na baka pinaslang ang biktima matapos ang sermon ni Maguo.
Gustong magtanong ni Keiwuha tungkol sa mga kakayahan ng tatlong kaibigan na yun upang maiwasan ang posibilidad na ang lahat ng apat sa grupo ni Maguo ang may kagagawan. Una ay ang kaibigang may kulay kape na buhok na ang kakayahan ay gayahin ang boses ng iba, na may kahinaan na kailangan niyang tuloy-tuloy na ulitin ang kanyang sinasabi o hindi siya makatigil. Sumunod ay ang batang blonde na biglang bumagsak, at ang banyo sa tabi ay biglang umingay. Lumabas na ang taong ito ay may kakayahang ihiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, na may kahinaan na ang kaluluwa at katawan ay hindi magkapareho. Panghuli ay ang batang may lilang buhok na ang kakayahan ay gawing magnet ang kanyang sarili. Naalala ni Keiwuha na ang biktimang si Ishii ay dumalos sa libing ni Yuyuka kagabi. Nang dumating ang nobya niya sa kanyang silid ngayong umaga para tawagin siya, natuklasan niya ang bangkay, kaya ang oras ng kamatayan ay maaari lamang kahapon. Tumango si Fuku, ang nobya ni Ishii, bilang kumpirmasyon, dahil sanay siyang sama-sama rito araw-araw, kaya kahit walang pasok ngayon, pumunta pa rin siya sa silid ng nobyo niya. Pagkatapos ay hiniling ni Keiwuha kay Fuku na ipakita ang kanyang kakayahan. Lumabas ang buong grupo patungo sa isang mas maluwag na lugar dahil ang kakayahan ni Fuku ay manipulahin ang kapaligiran at gawin itong sandata. Hiniling ni Keiwuha kay Fuku na sugurin siya dahil immortal naman siya. Agad na ginawang matalim na talam ni Fuku ang hangin sa paligid, na tumama kay Keiwuha. Dahan-daang tumayo si Keiwuha mula sa tumpok ng dugo. Tunay na napakalakas ng abilidad na ito. Sinabi rin ni Fuku na kailangan niyang nasa labas para magamit ito ng maayos, dahil sa isang masikip na silid ay hindi ito gagana ng husto. Narinig ito ni Nana at Keiwuha at sabay na naisip na nakabukas ang bintana sa pinangyarihan ng krimen noong oras na yun, kaya nakakapasok ang hangin. Sa sandaling yun, tumakbo ang guro upang iulat na tumawag ang punong tanggapan. Pagkatapos ay pinaghiwalay ni Keiwuha ang pulutong upang kausapin ang punong tanggapan. Bumalik si Nana at Makiro sa pinangyarihan ng krimen. Isinaalang-alang ni Nana ang posibilidad na namatay si Ishii habang sinusubukang makalabas mula sa silid sa pamamagitan ng bintana. Muli ay mukhang tuliro si Makiro. Ang pag-uugali ng batang babae mula pa umaga ay medyo kakaiba, na nagpapalala kay Nana na ang taong nasa harapan niya ay may natuklasan o sadyang masama ang kalusugan. Sa kantina, tinanong ni Makiro ang mga plano ni Nana matapos ang pagtatapos. Ang dalaga mismo ang nagsabing gusto niyang maging doktor. Dahil dito ay nababa ni Nana ang kanyang pagbabantay, iniisip na ang mga nangyari kamakailan ang nagtulak kay Makiro sa ganitong paraan. Pagkatapos ay inanyayahan ni Makiro si Nana na manirahan sa kanyang bayan pagkatapos ng graduation, sinasabing maaari pa silang maging isang pamilya. Biglang nagpakita ng pagkadismaya si Nana at umalis sa hapagkainan, iniwan si Makiro na mag-isa roon. Pagbalik sa kanyang silid, kahit labis na pinagsisisihan ang pagpapakita ng kanyang damdamin, pinaghihinalaan pa rin ni Nana na baka may iba pang gustong itanong si Makiro. Sa sandaling yun ay dumating ang guro upang bigyan siya ng bagong uniforme. Nang matanggap ito ni Nana, naalala niya na wala rito ang bote ng lason na plano niyang gamitin para alisin si Takabana. Agad niyang ipinagtuunan ng pansin ang kanyang hinuha kay Makiro, iniisip na nakita ito ni Makiro habang inaalagaan siya, na siyang magpapaliwanag sa lahat ng kakaibang kilos ngayong umaga. Agad na nag-alala si Nana na naibigay na ang bote ng lason kay Kayuuya. Tamang-tama, lumitaw din si Kayuuya, ngunit tinanong lang niya kung nag-away ba sila ni Makiro, at kung maayos na ang lahat, sumama na sila sa kanya para tingnan si Fuku. Ang guro, nang makita si Kayuuya, ay nagpabatid sa kanya na malapit nang dumating ang isang mataas na opisyal mula sa darating ang mga taga-mainland upang magsiyasat. Nang marinig ito, ipinaalala ni Nana sa sarili na bilisan ang paglilinis. Ang dalawa ay pumunta sa silid ni Fuku upang itanong ang kanyang kinaroroonan pagkatapos ng libing kahapon. Ipinaliwanag ni Fuku na nagbabasa lang siya ng libro, at bago maghating gabi ay dumating ang kanyang matalik na kaibigan upang makitulog. Pagkatapos ay nagtanong si Kayuuya tungkol sa mga nakagawian ng biktima na si Ishii dahil ang orasan sa silid ay nakatakdang mag-alarm ng alas 5 ng umaga. Tumango si Fuku. Kamakailan, gusto ni Ishii magpapayat kaya kailangan niyang gumising ng maaga upang mag-jogging, at matutulog din siya ng alas 11 ng gabi. Idinagdag niya na kamakailan ay medyo nagkakalayo sila, bagaman magkasama sila mula pagkabata. Sa huli, matapos makinig, umalis si Kayuuya upang humanap ng karagdagang impormasyon mula sa kaibigan ni Fuku.
Si Fuko at Nana na lang ang naiwan sa silid. Tuluyang umiyak si Fuko, nakiusap kay Nana na ipaghiganti si Ishai at magkasamang sugpuin ang mga kaaway ng sangkatauhan. Pagkaalis sa silid, tinanong ni Kayuuya si Nana kung ano ang napansin niya. Kalmadong nagbigay ng ilang casual na pahayag si Nana. Naniniwala siyang hindi si Fuko ang salarin dahil natapos ang libing ng alas 7 ng gabi. Pagkatapos, nangaral si Magwo sa katabing silid sa loob ng 5 oras hanggang alas 11, at sa panahong ito, anumang abala ay agad sanang napansin. Kung gayon, ang salarin ay kinailangang maghintay hanggang matapos ang pangaral sa silid ni Magwo bago pumasok, ibig sabihin, pagkatapos ng alas 12. Ngunit may alibay si Fuko para sa oras na yun dahil dumating ang kanyang kaibigan sa kanyang silid at nakitulog din noon. Kinumpirma ni Kayuuya na ang oras ng pagkamatay ni Ishai ay pagkatapos matapos ang pangaral ni Magwo dahil sa sulok ng pinangyarihan ng krimen, may mga insekto na naakit ng ilaw. Natuklasan ang bangkay kinaumagahan habang bukas ang bintana ng silid at nakasindi ang mga ilaw. Kaya ang bangkay ng biktima ay malamang na nasa ganoong kalagayan ng ilang oras, ayon sa natanggap na impormasyon. Si Ishai ay natulog ng 11 at ayaw na ayaw sa mga insekto, kaya bago matulog ay sinasara niya ang bintana at pinapatay ang ilaw. Napagtanto ni Kayuuya na si Ishai ay pinaslang habang gising pa, at ang nakabukas na bintana ay para mapadali ang kakayahan ng salarin. Ang pagkitil sa buhay ng biktima paglampas ng 12 ay wala ring saysay dahil walang mamamatay tao na magbubukas ng ilaw bago pumatay. Itinuro ni Nana ang posibilidad na binuksan ni Ishai ang ilaw upang labanan ang salarin, saka sinubukang tumakas sa bintana. Inihayag ni Kayuuya na may kakayahan si Ishai na paliitin ang kanyang katawan sa anumang laki, kaya nang sinugod. Ginamit niya sana ang kanyang kakayahan. Bukod pa rito, ang salarin ay maaaring hindi direktang nakipaglaban kay Ishai, kinailangan lang maglagay ng lason sa lalagyan ng contact lens. Ang direktang pagpatay sa biktima ay napakahirap, ngunit sa tulong ni Fuko ay magiging iba, at ang magulong silid ay ebidensya rin. Naalala ni Kayuuya na ang lalamunan ni Ishai ay malinis na nahiwa kaya hindi nakalikha ng ingay ang biktima. Ang salarin ay malamang na nagbigay pansin sa mga tunog sa paligid kaya pinili ang pamamaraang ito. Nagulat si Nana na ang taong nasa harapan niya ay may napakahusay na kakayahang mag-analisa. Wala nang sinabi ni Kayuuya, maghihintay siya hanggang matagpuan ang motibo ni Fuko bago magpatuloy. Lumiko rin si Nana para umalis, na gustong mag-imbestiga sa silid ni Makiro. Habang naliligo si Makiro, naghalungkat si Nana sa silid. Bagamat nakita niya ang lumang uniforme, wala namang bote ng lason doon. Nakita rin niya ang talaarawan ni Makiro, ngunit nang akmang bubuksan na niya ito, huminto si Nana. Naisip niya na si Makiro ay napaka-inosenteng tao. Hindi siya susulat ng kahit anong masyadong seryoso dito. Sa talaarawan, detalyadong isinulat ni Makiro ang kwento ng kanilang pagkakaibigan, na parang buo ang tiwala niya kay Nana. Habang siya ay naluluha, lumitaw si Takibana sa silid hawak ang bote ng lason. Ibinalik niya ang telepono at bote ng lason sa kanya, at pagkatapos ay inanyayahan siyang kumain. Bago umalis, pinayuhan siya ni Takibana na mas pahalagahan si Makiro, at tila matagal na ring naliligo ang dalagita. Doon lamang dali-daling binuksan ni Nana ang pinto ng banyo, at nakita si Makiro na nakahandusay sa bathtub. Agad na pumasok si Nana at nakitang humihinga pa si Makiro. Kung pababayaan lamang niya si Makiro doon, malalagasan ng buhay ang dalagita ng kusa nang hindi na niya kailangang kumilos. Ngunit hindi ginawa iyon ni Nana. Tumakbo siya at inangat ang katawan ni Makiro mula sa batya. Nakahiga si Makiro sa kama, hirap huminga, mahina at nagpapakita rin ng mga palatandaan ng dehydration. Agad na ipinagtanggol ni Nana ang kanyang sariling mga aksyon, sinabing kailangan niyang iligtas si Makiro upang tanungin ito tungkol sa kakaganap lamang. Mabilis siyang pumunta sa opisina ng guro upang maghanap ng doktor, ngunit nakabalik na sa mainland ang doktor ng isla. Napansin din ni Nana na tila wala nang iba pa sa silid na ito. Nagdahilan lamang ang guro na nakabalik na silang lahat sa lugar ng dormitoryo ng mga kawani. Pinayuhan lamang siya ng guro na hanapin si Kayuuya, ngunit si Kayuuya ay kasalukuyan pa ring nagsasagawa ng pagsusuri sa katawan ni Ishai upang kumpirmahin ang oras ng pagkamatay. Binigyan lamang niya si Nana ng gamot para sa lagnat at bumalik sa silid. Hawak ang gamot, tumakbo si Nana upang maghanap ng tubig,
asin, asukal, at ilang gulay at itlog. Tumakbo siya patungo sa kantina ng paaralan, gamit ang bawat paraan upang makapasok. Nang makuha na niya ang lahat ng kailangan, bumalik si Nana sa dormitoryo upang painumin ng tubig at gamot si Makiro. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Kiwuya dala ang kanyang toolkit. Sinuri niya si Makiro sandali, ngunit hindi rin niya maunawaan ang kalagayan nito. Sinabihan ni Kiwuya si Nana na gisingin si Makiro paminsan-minsan sa halip na hayaang manatiling antok ang dalaga. Pagkatapos, laminggalinga si Kiwuya, pakiramdam niya ay medyo magulo ang silid. Naalala niya ang ekspresyon ni Makiro nang makilala siya nito, ngunit wala siyang mapatunayan. Lumipas ang gabi at muling sumapit ang araw. Inalagaan ni Nana si Makiro habang iniisip ang kaso at si Kiwuya. Patuloy na bumisita si Kiwuya sa silid ng biktima na si Issei upang maghanap ng karagdagang impormasyon. Kahapon pagkatapos suriin ang bangkay, nalaman niyang malinis na hiniwa ang biktima mula kaliwa pa kanan. At may isa pang sugat sa likod. Nabanggit din ng kaibigang may lilang buhok na pumunta upang makichismis na kamakailan lamang sa paligid ng paaralan ay maraming bangkay ng kuneho at aso ang lumitaw, lahat ay may laslas sa lalamunan. Pagkatapos ay binanggit ni Kiwuya ang pangangaral ni Mabuo, na gustong malaman kung gaano kalakas ang ingay na kaya nilang likhain. Sinabi ng kaibigan na ayos lang naman. Nagsalita si Kiwuya habang naghahalungkat sa basura, ngunit wala naman talagang nahanap na karagdagang impormasyon. Nang gabing yun sa dormitoryo, pansamantalang bumaba ang lagnat ni Makiro, ngunit ang mga ginawa ni Nana sa pag-aalaga sa kanya buong gabi ay nakapagtaka sa sarili niya. Sa sandaling yun, biglang pumasok si Fuko sa silid para magtanong tungkol sa sugat ni Makiro. Nang marinig ito, agad na tinanong ni Nana kung bakit niya inisip na may sugat si Makiro, na ang isip ay nakatuon kay Issei, ang kanyang kasintahan. Inalok naman ni Fuko na bantayan muna si Makiro upang makapagpahinga si Nana. Agad itong tinanggihan ni Nana, habang malamig na pinagmamasdan si Fuko na umalis ng silid. Tahimik niyang naisip na pinaghihinalaan ni Fuko si Makiro na may kinalaman sa kaso ni Issei, kaya tiyak na susubukan niyang pigilan si Makiro sa pagsasalita. Lumipas ang isa pang araw, at saka palang nagising si Makiro. Ipinaliwanag ng dalaga na nanggagamot siya ng kuting noong araw na yon, kaya siya bumagsak. Lumabas na ng araw na yon, may dinalang malubhang sugatang pusa si Takebana kay Makiro kaya iniligtas niya ito. Marahil dahilan para mawalan siya ng malay habang naliligo. Tinanong ni Nana ang tungkol sa mapag-isip niyang ekspresyon ng araw na yon. Ipinaliwanag ni Makiro na dahil ito sa hindi niya magandang pakiramdam kamakailan. Tahimik na sinisi ni Nana ang sarili sa pag-aalala ng walang dahilan. Nakita ni Makiro ang sugat sa kamay ni Nana at lumapit, gustong pagalingin ito, ngunit kaagad na umatras si Nana. Sinaway si Makiro dahil alam niyang magkakaroon siya ng masamang epekto ngunit gusto pa ring gamitin ang kanyang kakayahan. Ang makita si Nana na nag-aalala sa kanya nang ganoon ay nagpainit sa puso ni Makiro. Ang dalawa ay nagbiruan, na tila nabubuhay ng naaayon sa kanilang edad. Sa kailaliman ng kagubatan, tiningnan ni Takebana ang bangkay ng kuneho sa lupa, sumisigaw na alam na niya na ang taong ito ang salarin sa pagpatay kay Issei. Binalaan ni Takebana ang taong ito na huwag nang hawakan o saktan ang mga hayop. Narinig ng salarin sa dilim at umalis. Naalala ni Nana ang telepono ni Nana. Walang mahalagang impormasyon ang device na yon, hindi makakontak kahit sino, walang papasok na tawag, at ang tinatayang bilang ng mga nasawi ay walang objetibong kahulugan. Gusto niyang sundan ang ruta ng mga nakakataas kay Nana, sa ibang lugar, ang mataas na ranggong iyon. Gustong pigilan ang misyon ni Nana, na nagsasabing sapat na ang pagpaslang sa 5 o 6 na tao. Mula sa kanilang usapan ay nalaman namin na ang tinatawag na karagdagang puwersa na darating sa mga susunod na araw ay si Tsuruoka lang pala, ang superior ni Nana, na darating para mag-inspeksyon. Pagbalik sa eskwelahan, nakita ni Kiwuha ang kaibigang blonde para tanungin tungkol sa love story ng biktima. Agad sinabi ng kaibigang blonde na si Issei ay isang napakastriktong tao. Bagamat madalas siyang mag-ayos ng double dates para sa lahat, hindi siya kailanman sama-sama dahil may Fuko na siya. Tila labis na hinahangaan ng kaibigang ito si Issei. Tahimik lang si Kiwuha na pinanood siya. Sa dormitoryo, kumakain si Makiro habang nakikipag-usap kay Nana, hindi nalalaman na si Nana ay lubos na nababagabag sa kalooban.
Nawalan siya ng oras sa walang kabuluhang bagay. Ang susunod na target ay si Fuko, ipinalabas na pagpapakamatay. Nakita ni Makiro na aalis na si Nana at gusto niya itong pigilan, sinabing gusto niyang maglaro ng chess ng magkasama. Nagdahilan si Nana na pupunta kay Bei upang umalis, plano niyang putulin ang kanyang damdamin para kay Makiro bago pa man dumating si Tsuruoka para magsiyasat. Nakaobserba pa rin si Keiwuha sa bintana kung saan kinuha ang buhay ni Issei. Sa panig na ito, naglaro ng chess si Nana kasama si Makiro habang nagkukwentuhan. Ginamit niya ang palusot na pagbabasa ng isip upang banggitin ang isang nagngangalang Hitomi. Sabi ni Makiro, iyon ang kanyang tagapagtaguyod. Sa panahong ito, gustong malaman pa ni Nana ang tungkol sa kwentong yun. Naalala ni Makiro na 3 taon na ang nakalipas nang una siyang dumating sa isla, matapos niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang pagalingin ang lahat. Tila nagdulot ito ng pagkaayaw sa kanya ng ibang babae at labis siyang sinisiraan, na nagpahangad sa kanya na wala sana siyang kakayahan. Habang nakaupo malapit sa tulay, nakita ni Makiro ang isang asong sugatan, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Dilaan ito. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng isang kaklase na nagngangalang Hitomi. Sinabi ng iba na si Hitomi ay isang nakakatakot na tao. Kaya sa simula, labis siyang kinatatakutan ni Makiro, ngunit ang totoo, siya ay isang napakabait na kaibigan. Mabilis na naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Tinulungan siya ni Hitomi na harapin ang mga nambubuli at sinamahan pa niya ito sa paaralan. Dahil sa paghihikayat ni Hitomi, lalong ginanahan si Makiro na magpagaling ng mas maraming tao, ngunit unti-unting lumayo ang kanilang samahan. Ang araw ng kanilang muling pagkikita ay nang himatayin si Makiro matapos magpagaling ng isang batang lalaki, na doon din niya nalaman ang kahinaan ng kakayahang ito sa pagpapagaling. Nang pumunta siya sa ospital, nakita niya doon si Hitomi na nakasuot ng damit pang pasyente. Nalaman niyang may kanser na pala ito bago pa man sila magkakilala. Doon lang nalaman ni Makiro na hindi pala pumapasok si Hitomi sa eskwelahan dahil sa sakit nito, at pumupunta lang kapag kailangan upang protektahan siya. Makalipas ang ilang panahon, pumanaw din si Hitomi dahil sa kanser at wala namang nagawa si Makiro. Ang kaibigang yun din ang dahilan kung bakit patuloy na nanindigan si Makiro sa kanyang healing work. Matapos makinig, natahimik si Nana. Agad siyang tumayo at umalis ng silid habang nakatingin si Makiro ng nalilito. Tahimik na tiningnan ni Nana ang kanyang telepono, sa sakit na hindi niya mailarawan habang siya'y bumagsak. Tahimik na inalala ni Nana ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, matapos manirahan sa mga kamag-anak matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi rin maganda ang mga taong yon. Habang nalulunod sa pag-iisip, pumasok si Makiro sa silid. Umamin siya na nagsinungaling siya kaninang umaga. Nagpunta si Makiro kay Keiwuha dahil mayroong tungkol kay Nana na hindi niya maintindihan, ngunit wala pa siyang sinasabi. Inakala ni Nana na may napansin si Makiro at naghihinala sa kanya, ngunit sa halip ay binanggit ni Makiro ang tungkol sa kanyang mga magulang. Hiniling ni Makiro kay Nana na subukang alalahanin ng mabuti ang araw ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nakatapak ba siya sa kung anuman ng araw na yon na nakasakit sa kanyang mga paa? Ito ay napakahalaga. Nang marinig ito, natigilan si Nana. Agad-agad namang masayang ipinaliwanag ni Makiro ang kanyang pangangatwiran. Ang kwarto ni Nana ng araw na yon ay napakagulo, wala man lang lugar na matatapakan. Nang araw na yon, nagpuyat siya sa paglalaro, kaya tiyak na nakakalat ang mga laruan sa buong kwarto. Naalala rin ni Nana nang may pagkabigla na totoo nga yun. Ngunit kinabukasan, ang kwarto ay nalinis na ng husto. Masayang sinabi ni Makiro na ibig sabihin, ng gabing yun, nilinis ng mga magulang niya ang kwarto ni Nana para sa kanya. Ngunit agad sinabi ni Nana na hindi niya matandaan ang nakaraan ng ganoon kaliwanag. Naalala ni Makiro ang kanyang narinig. Nagulat si Nana nang matuklasan niyang namatay ang kanyang mga magulang pagkalabas niya ng kanyang silid at pagpunta sa sala. Dagdag pa rito, palaging paalala ng kanyang mga magulang kay batang Nana na maglinis. Kaya paano nakalimutang isara ng gayong mga tao ang bintana habang nililinis ang kanyang silid? Hindi makapaniwala si Nana sa katotohanan ito. Muling sinabi ni Makiro na ang kanyang mga magulang ay napakababait na tao. Tiyak na maingat nilang isinara ang pinto at naglinis ng hindi siya ginaisang. Nais pa rin ni Nana sisihin ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit iginiit ni Makiro na hindi yun kasalanan ni Nana, pinayuhan siyang bitawan ang lahat dahil
Tutal ang tunay na pumatay sa kanyang mga magulang ay hindi si Nana. Naramdaman ni Nana ang yakap ni Makiro. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit ipinakita ni Makiro ang nag-iisip na ekspresyon sa loob ng ilang araw nang walang tigil, para lang makahanap ng paraan upang aliwin siya. Habang iniisip kung paano niya pinaghihinalaan ang kaibigan na ito nitong mga nakaraang araw, lalo pang nakonsensya si Nana at naramdaman din niya na unti-unting gumagaling ang bata sa loob niya. Ngumiti lang si Makiro at inanyayahan siya na tingnan ang barkong pang-supply na darating bukas. Kinabukasan, ang mga tindahan na may iba't ibang klase ng damit ay itinayo sa labas para bilhin ng mga estudyante. Sumama si Nana kay Makiro ngunit nalilito pa rin tungkol sa mga pangyayari kahapon. Tinitingnan niya ang isang ballpen na gusto niyang bilhin mula kay Makiro nang biglang lumitaw si Kyaohuya sa likod niya. Nahanap na niya ang salarin at gusto niyang sumama si Nana sa kanya para tumulong. Sa simula ay inakala ni Kyaohuya na ang motibo ng salarin ay ang pagtataksil ni Ishii. Ngunit pagkatapos tanungin ang iba pang mga kaibigan, mukhang hindi iyon ang dahilan. Dagdag pa, mayroon ding mga kaso ng pananakit sa hayop. Naisip ni Nana na ang patuloy na pagbibigay ng akusasyon ng walang ebidensya ay makapupukaw sa totoong salarin. Tumingin si Kyaohuya kay Fuko, iniisip na kung hindi nila agad mahahanap ang salarin, sino ang nakakaalam? Sino pa ang maaaring mamatay? Pagsapit ng hapon, bumalik sina Nana at Makiro sa dormitoryo. Mahiyain namang ibinigay ni Nana kay Makiro ang ballpen na tinitingnan niya mula pa kaninang umaga. Lubos din ang kaligayahan ni Makiro at binigyan niya si Nana ng unan bilang kapalit. Masaya silang nag-usap. Humingi rin ng tawad si Nana sa ilang beses niyang pagkakagalit sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi ito ininda ni Makiro. Nagngitian at nag-usap sila. Nabanggit pa ni Makiro ang giyera laban sa mga kaaway ng sangkatauhan, na nagpausbong ng komplikadong damdamin kay Nana. Sa panig naman niya, patuloy si Kyaohuya sa paghahalughog sa kwarto ng biktima. Inilabas niya ang uniforme ni Ishii na may bahid ng dugo at inilagay sa kama, pagkatapos ay nilagom ang lahat. Nang gabing yun, yakap ni Nana ang una na bigay ni Makiro nang lumitaw si Takabana sa labas ng pinto. Nag-usap muli ang dalawa. Binanggit ni Takabana si Makiro, kaya naging alerto si Nana. Pinaalalahanan niya si Nana na kakasunod lang ni Makiro ng bakas patungo sa dalampasigan. Nagpanggap siya bilang si Magwo upang magtanong at nalaman na may tumawag kay Nana upang pumunta doon para sa isang pribadong usapan. Ngunit hindi sasabihin ni Makiro kung sino. Agad na humingi si Nana ng address nang may pagmamadali dahil gusto niyang pumunta roon, ngunit malinaw din siyang nagtanong. Ang gusto ni Takabana na isuot ni Nana ang kanyang kwintas para matulungan niya itong malutas ang mga problema nito. Nang hindi na nag-aksaya ng maraming salita, agad na tumakbo si Nana sa abandonadong bahay sa tabing dagat kung saan may kapansin-pansing matangkad na puno ng pino ayon sa mga direksyon nito. Pakiramdam niya may mali, baka tinawagan ng mamamatay tao si Makiro doon para harapin siya. Gusto ni Nana na humingi ng tulong sa mga kaklase. Ngunit nauubos ang oras kaya nagpasya siyang hanapin si Kyaohuya para sa tulong. Sa panig na ito, naghihintay si Makiro sa ilalim ng puno ng pino nang may bahagyang dumaplis sa kanyang pisngi. Isiniwalat ng salarin ang dahilan ng pagpatay niya sa mga aso at pusa. Ang lahat ng tinatawag ng mga tao na cute ay nararapat lang na puksain. Takot na umatras si Makiro. Ang taong ito ay labis na ikinagagalit na iniligtas niya ang pusa noon, at higit pa rito, napakaganda ni Makiro, karapat-dapat na mapahamak. Sa rimoleng liwanag, desperadong tumatakbo si Nana nang makatanggap siya ng tawag mula kay Tsuruoka na nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Binanggit ni Tsuruoka ang bonus na pera na matatanggap ni Nana pagkatapos niyang makumpleto ang misyon, at patuloy na binanggit ang nakaraan niyang paakit upang ipaalala sa kanya na tapusin ang misyon. Agad na natauhan si Nana, ayaw nang alalahanin pa si Makiro. Samantala, si Makiro ay takot na tumatakbo sa gubat, ang umalingaungaw na boses ng salarin ay patuloy na sumusunod sa kanya. Hinabol siya hanggang sa abandonadong bahay, ang kanyang mukha ay puro pasa at nangingitim, ngunit naniniwala pa rin siyang darating si Nana upang iligtas siya. Higit pa rito, nang may lumipad na kutsilyo patungo kay Makiro, dumating si Nana sa tamang oras upang harangan ito para sa kanya. Humingi ng paumanhin si Nana kay Makiro dahil sa pagpapaabot ng sitwasyon sa puntong iyon. Plano niyang hayaang si Fuko o kung sino man ang maging salarin, ngunit hindi inaasahang nadawit.
Makiro, ang salarin ay isang nagkunwaring nakikinig sa pangangaral ni Maguo, habang ginagamit ang kanyang astral body upang lumabas at gawin ang krimen. Siya rin ang humawak ng matalim na kutsilyong yun. Ang pagbukas ng bintana ni Ishai ay para makinig sa pangangaral ni Maguo upang makalikha ng alibay, at para rin makabalik ang astral body sa tamang oras. Nang araw na buksan ng bintana, nagpabeye si Ishai at malinis na kinuha ng lalaking blonde ang kanyang buhay sa isang iglap, pagkatapos ay ginamit ang pangangaral ni Maguo upang idirekta ang sisi kay Fuku. Ang salarin ay ang lalaking blonde, na may pangalang Suru Magawa Rentaro. Hindi siya natatakot na mahuli at pinlano pang ang ipagpatuloy ito. Gusto ni Makiro na pagalingin si Nana, ngunit mahigpit siyang kumapit sa taong nasa tabi niya. Paulit-ulit na tinusok ni Rentaro ang likod ni Nana upang itulak siya palayo. Ang gusto niyang patayin ngayon ay si Makiro. Nais ni Nana na gumawa ng pagkakataon para makatakas si Makiro. Nang paparating na ang susunod na atake, lumingon si Nana para saluhin ang kutsilyo, pinipigilan ng espiritual na katawan ni Rentaro upang makatakas si Makiro, nakita niyang hindi umaalis si Makiro. Agad sumigaw si Nana at minura si Makiro bilang isang hanggal. Ginagamit lang siya sa lahat ng oras na ito kaya bakit pa mananatili? Nana at ang lalaking ito ay magkapareho ng uri, at kinamumuhian din niya ang mga taong tulad ni Makiro. Umalis si Makiro na lumuluha sa sobrang sakit ng loob. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Nana at binitiwan ang kanyang kamay. Sa totoo lang, walang bitag. Tinawanan ni Nana ang kanyang sarili sa panunuya. Galit na galit si Rentaro sa panloloko at akmang sasaktan na si Nana nang bigla siyang bumagsak sa sakit. Lumabas na sa eskwelahan, nakarating si Keiwuha sa tamang oras sa banyo kung saan nagtatago si Rentaro upang harapin siya. Bumabalik sa nakaraan, palihim na ibinunyag ni Nana na si Rentaro ang salarin, at sila napag-usapan kung paano haharapin ang mamamatay tao na yun. Kung si Keiwuha ang pupunta para iligtas si Makiro ay hindi magiging epektibo, dahil kung mahawakan ng espiritual na katawan, kayang hilahin ito ni Rentaro pabalik para protektahan ang sarili, kaya mas mainam kung si Nana ang pupunta. Gusto ni Keiwuha na pakilyusan ng buong klase para pumunta, ngunit patuloy na nagdahilan si Nana na silang dalawa lang ang kailangang kumilos. Pagbalik sa kasalukuyan, si Nana ay nakahiga ng tahimik sa kanyang sariling dugo, nagninilay-nilay sa buhay, nararamdaman na angkop na dito siya magwakas. Nang malapit na siyang umakyat sa langit, biglang lumitaw si Makiro mula kung saan, gamit ang muli ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Naramdaman ni Nana na bumabalik siya sa buhay at kinilabutan, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat maligtas ng ganito. Ginamit ni Makiro ang lahat ng kanyang kapangyarihan, tahimik na umaasang si Hitomi ay nasa tabi niya sa sandaling ito upang iligtas si Nana. Nang tuluyang mawala ang liwanag ng paggaling, tahimik na nakatayo si Nana na nakatingin sa dalampasigan. Ang kanyang katawan ay tuluyang gumaling. Sa di kalayuan, nakahiga si Makiro nang walang tunog, walang hininga. Naalala ni Nana ang lahat ng alaala sa pagitan nila. Sumigaw at umiyak siya sa matinding pagdurusa, nagmamakaawa, ngunit hindi na muling tutugan si Makiro. Ang pagkamatay ni Makiro ang nagwakas sa kwento ng islang ito.